Lagi na lang sinasabi ngang biyenan ko na nagsisisisiya na pinayagan ang anak niyang pakasalan ako. Agad kong pinutol ang lepan 200,000 buwan ng allowance niya, pinalayas ang asawa ko sa trabaho at bawiin ang bahay na nakatayo sa aming pangalan at natigilan ang buong pamilya niya. Naman 200,000 bawat buwan, isang bahay na nakaharap sa dagat at 5 taon ng paghahalaga. Iyon ang presyong binayad ko para palakasin ang pamilya ng asawa ko na tumingin sa akin na parang wala akong halaga. Sinasabi nga, tao na huwag mong papatukin ang ahas sa iyong sariling tahanan. Ngunit hindi ko inasahan na ang maasong pinakain kong aking pawis at luha ay babalikwas sa akin ng ganito ang kasakit. At nagsimula lahat sa isang maling padala ng voice message. Nang marinig ang pagyanig ng telepono ko, iyon din ang sandaling nagpasya ako. Panahon na para bawiin ang lahat pati, ang puhunan at ang tubo. Banayat na kumakalat ang amoy nga, ilang-ilang at sampagwita sa tahimik na espasyong spa, halong matining ng mahinahong musika na parang agos ng tubig sa ilog. Sa oras na ito, dapat ako'y nakatulog na ng mahimbing matapos ang isang linggong pagod-pagod na trabaho na halos pinaktawid ko ang katawan ko sa kahirapan. Ako si Andrea Santos, 32 taong gulang, pangulo ng isang lumalaking kumpanya ngang agrikultura at pag-aari na nakatuon sa pag-export. Nakikita nga tao mula sa labas na mayroon akong lahat ng nais ng isang babae yaman, katanyagan, at isang pamilyang asawa na may mataas na katayuan sa Makati. Nakahiga ako ng tiyan sa malambot na higaan. Hayaan ang manggagawa ng masahe na dahan-dahang neadin, ang mga balikat ko na tumitigas na parang bato. Habang nangangarap gising, biglang nanginig ang telepono ko na nakabilat sa marble na mesa sa tabi ngang unan paulit-ulit, walang tigil, nakbabadya, neng sunod-sunod, na mensahe na, sabay-sabay dumating. Gusto ko sana itong balewalain. Ngunit may isang bagay sa puso ko na nagsabi na may masama itong kahulugan. Abot ko ang telepono, liwanag ang screen, nagpapakita nga biso mula sa isang fiber group na may kahangahangang pangalan, Masayang Pamilya. Ang nagpadala ay si Charlene, ang minamahal kong hipak. Siguradong naman nagpapadala siyang litratong bagong bag o nagpapakitang check-in sa ilang mahal na lugar, at dahil doon ay may susundutin akong pera. Ngunit hindi. Sa pagkakataong ito, serye nga voice message bawat isa ay halos 1 minuto ang haba. Kinutuban ang nuko. Pinindot ang unang mensahe. Kumalat mula sa speaker ng telepono ang malinaw na tuno nga barahan na nagtatakpuan, katangyan ng malarong ang sugal sa bahay. Kasama nito ang masayang tawanan ngang gababae, at pagkatapos ay tumaas ang kilalang boses ngang biyenan ko si Tita, koring na lalong lumabas sa lahat ng ingay. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, ang pinakamalaking pagsisisi ng buhay ko ay ang pumayak na pakasal ang aking si Juancho sa babaeng iyon. Biglang huminto ang puso ko. Inudyukan ng manggagawa ngang masahe na lumabas, at pumayak siya nang tinawid ko siyang tingin. Lumabas siya, isinara ang pinto sa likod niya, at nag-iwan sa akin nag-isa sa malamig na silid, naharap sa mamalupit na salita mula sa maliit na speaker. Nagpatuloy ang boses ni Tita Coring masim at matalas. Tingnan ninyo ang mukha niyang iyon, palagi nalang seryoso na parabang hindi niya alam ang ngiti. Umuwi sa bahay nga asawa, pero parang bisita pa rin, lagi nalang nakataas ang ilong kahit sikat siya sa negosyo. Wala siyang alam sa pagpapahalaga sa pamilya nga asawa. Sinabi pang manghuhula nun na malas ang mukha niya para sa asawa. Hindi ko siya pinaniwalaang at pinakasal na natin. Ngayon, nagsisisi na ako. Sumingit ang ibang boses, malamang isa sa mga kaibigan sa sugal ni Tita Coring. Ay, naku, may kumikita naman siyang asawa. Ang bahay. Angkot semula pa sa kanya iyon lahat. Dapat pasalamatan mo ang Diyos. Tumawa si Tita Coring ng malakas, isang tawang maasim na pumasok sa aking tainga. Anong pera ang sa kanya? Lahat iyon dahil sa mga koneksyon at relasyon. Ni Juancho siya ang nagabot mga kontrata sa kumpanya. Ang babae ay balang lamang. Hindi niya alam ang negosyo. Kung wala si Juancho, matagal na siyang nalugi. Higit pa riyan, patay na rin siya sa pag-ari. Hindi makabuong anak na lalaki. 5 taon na silang kasal. Flat pa rin ang tiyan niya. Nakakasawa. Bawat salita, bawat putla ay parang karayom na tumalap sa aking dibdib. Paano ba ako namuhay sa loop ng 5 taon?
Pinasan ko ang buong pamilyang ito sa aking balikat. Ang bahay sa Makati na nakakahalaga ng 10 milyong piso ay pera ko na naipon mula pa ng bata pa ako at kita ng kumpanya. Bawat buwan, naglilipat ako ng 5,200,000 para sa gastusin ng pamilya, para makapakspa si Tita Coring at makalaro ng sugal, para makagolf si Tito Gary, para makapunta si Charlene sa Magavar at Club. Nalunok ko ang aking luha, nanginginig ang kamay habang pinipindot ang iba pang mga mensahe. Malamang ay binaliktat ni Charlie na ang pag-record ng hindi niya namamalayan o masyadong abala siya sa paglalaro kaya't naiwan ang telepono na nagre-rekordo ng sarili nito. Nainip na rin si Juancho sa asawa niya. Ibinaba ni Tita Coring ang boses ngunit sapat pa rin para marinig ko ng malinaw. Sinabi niya sa akin na may ibang babae siyang gustong-gusto, bata, maganda, at matiisin. Sabi ko sa kanya, huwag magmadali, bawiin natin muna lahat ng ari-arian ng asawa niya bago siya palayasin. Kung magdiborsyo na sila ngayon, malaki ang mawawala sa atin. Naging mapuputla ang aking paligid. Ang aking asawa, si Juancho, ang lalaking palagi kong pinoprotektahan, na itinaas ko bilang vice-presidente ng kumpanya kahit hindi ganun kahusay ang kanyang kakayahan na sa grupo ring ito. Tumingin ako sa screen. Hinihintay ang isang mensahe mula sa kanya na magtatama, na magtatanggol sa akin. Ni isang salita man. Lumitaw ang avatar ni Juancho sa ibaba ng voice message na may maliit na teksto. Nabasa na, narinig na niya ang kanyang ina na nilait ang asawa niya. Gumawang katang-isip na siya ay nangangaliwa at nakplanong kumuhang ari-arian. Ngunit tumahimik siya. Ang katahimikang iyon ay mas masakit kaysa sa 1,000 insulto. Ito ay pakikisa. Ito ay pinakahamak na uri ngang pagtataksil na maaring matanggap ng isang asawa. Ibinaba ko ang telepono sa unan, at nawala ang lahat ng relax na naramdaman ko kanina, pinalitan ng lamig na kumalat sa buong katawan ko. Naalala ko ang magabing gising ako para sa proyekto, para may pambayad sa utang ng sugal ni Tita Coring sa mamanunugal. Naalala ko ang mabeses na gumawa ngang kamalian si Juancho sa kumpanya, pumirma sa maling kontrata. Nagpabaya sa mga kliyente at ako ang laging nag-ayos, nagpapaalam sa bawat isa. Naalala ko rin ang oras na umiyak si Charlene dahil iniinsulto siyang makaibigan. Binili ko siyang mahal na sasakyan, pinalamutian ngang madamit na designer para mayroon siyang pagmamalaki. Pala. Sa mata nila, isang bakalang ako para gatasin isang ATM na walang puso. Hindi nila ako tinrato bilang manugang, asawa, o ate. Trinato nila ako bilang isang kasangkapan. At kapag may sira na ang kasangkapan o makakahanap sila ng mas magandang kapalit, itatapon nila ito ng walang awa. Tumayo ako at lumakat patungo sa salamin. Sa salamin ay isang maganda at matalinong babae na may mgamatang, may bahit ng malungkot na kaalaman. Pumunta ako sa upuan at kinuha ang telepono, nagdial ng numero ng aking pinagkakatiwalaang katulong at tagapamahala ng kumpanya, si Miguel. Miguel, gawin mo ang 3 bagay para sa akin ngayon. Una, alamin kung may pending na order si Tita Coring sa anumang tindahan na ginagamit ang aking credit card. Kung hindi pa nababayaran, kanselahin agad. Kung nabayaran na, tawagan ang bangko, sabihing nawawala ang card, at i-dispute ang transaksyon bilang kahina-hinalang panloloko. Saglit na nanahimik, si Miguel sa kabilang dulo marahil nagulat, dahil hindi ko kailanman nakikialam sa pamimili ni Tita Coring. Naintindihan ko, gagawin ko agad. Pangalawa, nagpatuloy ako, makipag-ugnayan sa pamamahalangang subdivision sa Makati, kumpirmahin ang karapatan sa pagmamay-ari ng ating bahay na nakarehistro sa aking pangalan, at ipaalam sa kanila na kailangang umalis ang pamilya ni Juancho ngayon. Kung hindi sila umalis bago mag-alas 5 hapon, gupitin ang buong kuryente, tubig, at internet ayon sa kahilingan ng may-ari. At huwag nang bayaran ang monthly dues. Gupitin ang kuryente at tubig? Tanong ni Miguel para kumpirmahin, hindi matago ang pagkamangha. Pero ang pamilya ni Juancho ay nakatira pa rin doon, ma'am. Alam ko, gawin mo lang. Pangatlo, at ito ang pinakamahalagang bagay. Pababa ang aking tono. Humingi sa Finance Department ng kumpletong talan ng manggagastusin ni Vice Presidente Juancho sa nakalipas na 3 taon, lahat ng resibo, entertainment, travel allowances,
Partikular na bigyang pansin ang malalaking halaga sa mga restauran, bar, at karaoke. Kailangan ko ang detalyadong ulat bago mag-alas 10 bukas ngang umaga. Saglit na nahintay si Miguel, at sinabi niya nang may pag-alala sa boses, Ma'am Andrea, seryoso kayo sa gagawin ninyo. Gawin mo lang ang iyong trabaho, Miguel. Kailangan kong ebidensya ang embezzlement at maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Naintindihan mo ba? Opo, ma'am. Magpapatrabaho ako sa accounting team ngayong gabi overtime kung kinakailangan. Salamat. Ibinaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Lumabas sa isip ko ang larawang iyon na bag na gusto ni Tita Coring nung nakaraang linggo, isang branded bag na nakakahalaga ng halos 150,000. Bibilhin lang para ipakita sa mga kasamahan niya sa dance club. Noon pa lamang ay nagpaplano na akong bilhin ito para siya ay tumahimik. Ngunit ngayon hindi. Kahit isang piso. Nagsisisi siya sa pagpapakasal ngang anak niya sa akin. Sige, ipapakita ko sa kanya kung ano talaga ang pagsisisi. Ang pagsisisi na pinukaw ang isang babae na pinakain ang buong pamilya niya sa loob ngang 5 taon. Lumiko ang sasakyan ko sa Ayala Avenue. Tumingin ako sa magusali na nakatayo ng mataas, tirahan ng maraming korporasyon. Maraming taon na akong nakikipaglaban sa mundong negosyo. Nakaharap sa maraming matitinding kalaban, hindi ako natakot kailanman. Ngunit pinahintulutan ko ang isang grupo ngang walang kakayahang tao sa loob nga aking sariling tahanan na humawak sa aking ulo. Binuksan ko ang banking app sa aking telepono. Malaki pa rin ang aking balanse. Ngunit habang tinitignan ang kasaysayan nga transaksyon ang mapadala kay Juancho, kay Charlene, kay Tita Coring, siksik-siksik ito katulad ng sapot ng gagamba. E20,000 para sa spa ni Tita Coring. E20,000 para sa etiquette class ni Charlene. DR100,000 para sa client entertainment ni Juancho. Natawa ako ng mapait. Etiquette class? Ano ba ang natutunan ni Charlene doon, paano mang high class o paano humanap ng mayayamang lalaki? Pinindot ko ang settings at kinansela ang lahat ng automatikong buwan ng transfer. Matagumpay na nakansela, ang lumabas sa screen parang isang hatol. Ang matamis na gatas na ininom nila sa loop ngang maraming taon ay opisyal ng naubusan. Mula ngayon, matututunan nila ang pinakaunang leksyon ng buhay. Kailangang magtrabaho para kumain. Walang obligasyon na magpalusot sa iba habang buhay, lalo na kapag ang pinagsisilibusan ay handa namang kumain sa kamay ngang nagbibigay sa kanya. Nanginik muli ang telepono. Ngayon, mensahe mula sa bangko na swipe ang supplemental credit card ni Juancho ng 15,000 sa isang mahal na seafood restaurant. Ano ang ipinakdiriwang niya? Ang katotohanan na nilait ng kanyang ina ang kanyang asawa? Tumawag ako sa hotline ng bangko at nablock ang lahat ng card sa pangalan ni Juancho at Charlene agad-agad. Naisip ko na ang eksena sa restaurant kapag dinala ng manggagawa ang card reader at sinabi na decline ang card, mararamdaman ni Juancho ang kahihiyan sa harap ng kanyang makaibigan o kanyang minamahal. Ang pakiramdam ngang pakawalang ang dignidad sa harap ng maraming tao, gusto kong malasahan niya iyon. Simula pa lamang ito ang aking pasimulang regalo sa kanila. Tulad ng inaasahan ko, hindi lumipas ang 10 minuto matapos ma-decline ang card, tumawag na si Juancho sa kanyang ama para huminging tulong. At halos 30 minuto pagkatapon, nagsimulang tumunog ang aking telepono. Si Tito Gary ang unang tumawag. Pinabayaan ko itong tumunog ng matagal. Ininom ang aking malamig na tubig, at saka ko lang sinagot. Inaayos ko ang aking tono, magalang at malambing tulad ng dati, ngunit sa loop ko ay puno ng paghamak. Opo Tito, narinig ko po kayo. Bumukas ang boses ni Tito Gary, malalim at puno ng arogante. Ang tono ngang isang lalaking hindi naman talaga nagawa ang anumang bagay sa buhay ngunit palaging nagbibigay ng payo. Andrea, nasaan ka na? Bakit hindi ka matawagan ng iyong nanay? Ang nanay ay ang paraan niya para tawagan ang kanyang asawa, si Tita Coring. Busi po ako sa trabaho, Tito. May problema po ba? Inayos ng malalim si Tito Gary ang kanyang tono at diretso na pumunta sa punto. Ikalima na ngayon. Bakit hindi pa dumadating ang monthly allowance? Dati, una pang buwan ay naipadala mo na. Tapos ang tuition ni Charlene para sa social etiquette class niya ay nubligan ng guro.
Pinigilan ko ang tawa na gusto ko na manglabasan. Kanina lang ay sinasabihan ng asawa niya na pagsisisi siya sa akin at ngayon, tinatawagan nila ako para mangutang na parang normal lang iyon. Nga pala, anko nang may pagtataka. Naka-set up na ang automatic transfer eh. Malamang may glitch ang sistema ng bangko. Titiknan ko po, Tito. Glitch ba? Bakit matagal na? Nagsimulang tamat ang boses ni Tito Gary. Magrehistro ka sa iyong manager. Alagaan ang mabagay na ganito. Masyado kang CEO. Hindi mo na maalala ang tungkulin sa pamilya. Opo, Tito. Salamat po sa paalalang iyon. Makikipag-ugnayan po ako sa direktor ngayong bangko at magsisimula na mamaya. Bago pa man siya makasagot, idinagdag ko. Tito, may importanteng pulong po ako. Paalam na po. Nang kaklik ko ang tawag kay Tito Jerry, nagsimula na ring tumawag si Tita Coring sa screen ko na nayang nakalagay. Sinagot ko. Opo, Tita. Andrea, ano ba ang ginagawa mo? Sigaw ni Tita Coring sa telepono, kailangan ko pang ilayo ang telepono sa tainga. Nasa tindahan ako ngang bek. Sinabi ngang staff na kinansela ang order ko. Paano yon? Naktitipid ka ba sa biyenan mo? Mabagal akong sumagot. Mas malamig ang tono ngayon. Ay, akala ko po ba, ayaw ninyo sa manugang na gumagamit ng para bilhin ang pagmamahal ng pamilya. Narinig ko po kanina na nagsisisi kayo sa pagpapakasal na inyong anak sa akin na sinabi ninyo na hindi ako matino, hindi makabuo na anak. Kaya naman, naisip ko na hindi na dapat gamitin ang pera ko para bumili ng bag para sa inyo. Gumamit na kayo ng tote bag mula sa palengke, mas simple at mas natural ang hitsura nun, di ba, Tita? Saglit na nanahimik sa kabilang dulo. Siguradong nagulat si Tita Coring, hindi siya makapaniwala na narinig ko ang lahat at higit pa na ang minamahal niyang manugang na laging sumasang-ayon at nagbibigay ay biglang lumaban. Kinukuha mo ang masinasabi ko. Espya ka. Bastos. Lalapit na siya sa pagmumura ngunit hindi ko siya pinayagan. Hindi ako nag-espya. Si Charlene mismo ang nagpadala sa Viber Group ng Masayang Pamilya, kaya't narinig ng lahat, pati na si Juancho. Pinanut niya ang lahat at ni isang salita ay hindi siya nagsalita. Bago pa man makasagot si Tita Coring, idinagdag ko. Sige pala, abisuhan ng subdivision ang utilities office ngayong hapon para mag-maintenance ng linya. Malamang ilang araw o isang linggo bago may balik. Mas mabuting mag-hotel na kayo sandali, Tita. Reto na ang mangga kart. Kaya piliin na lang ang mura. Paalalasin mo ako sa aking sariling bahay. Bahay iyon ng aking anak. Anong bahay ngang iyong anak, Tita? Tumawa ako. Nakalagay ang titulo sa aking pangalan lamang. Ito ay ari-arian na bago ang kasal. Nakalimutan mo ba? Si Juancho ay bisita lang doon. Mag-enjoy na kayo ng hapon, Tita. Nakut ko ang linya at permanenteng ni-block ang numero ni Tita Coring. Naramdaman ko ang masayang kikilig na kumalat sa bawat selulang katawan ko. Naisip ko ang mukha ni Tita Coring na namamaga at nagagalit sa gitna ngang marangyang tindahan. Kailangang ibalik niya ang bag, magtayong layo sa harap ngang mapang-usik na mata ngang staff. Simula pa lamang ito ng aking kontratake. Hindi lang pera ang gusto kong bawing, gusto ko ring bawin ang aking dignidad at danggal. Kinabukasan, mabigat ang hangin sa punong tanggapan ng kumpanya. Tinawag ko ang emergency meeting kasama ang HR Director at CFO sa aking pribadong opisina, hindi sa malaking conference room, para masiguro ang pagtatago at elementong sorpresa. Inilatak ni Miguel ang makapal na folder ngang na dokumento sa mesa, resulta ngang isang gabing trabaho ng walang tulok ngang buong accounting team. Ma'am, sabi ni Miguel, ang mata niyang maitim na pula ngunit punong determinasyon. Narito na ang lahat ng ebidensya. Binaliktad ko ang bawat pahina. Ang numero ay sumayaw sa aking harapan, hindi bilang kita, kundi bilang pagtataksil. Resibo ng entertainment sa isang sikat na bar sa BGC, araw 50,000 sa isang gabi. Resibo na karaoke na may VIP service na nakalista bilang strategic partner meeting. Mga transaksyon ng business trip sa Boracay at Palawan na talagang bakasyon kasama ang isang babay. Salok ng 3 taon. Inilabas ni Juancho mula sa kumpanya ang kabuang higit sa 4,000, hindi pa kasama ang kanyang 80,000 buwan ng sweldo salary ng isang executive na hindi naman nagtatayo ang halaga.
Tatlong sunod-sunod na quarter na hindi naabot ang KPI. Sabi ng HR Director na si Ma'am Luz, matindi ang tinik. Ayon sa patakaran ng kumpanya, sapat na ito para sa dismissal. Dagdag pa ang mga ebidensyang ito ng embezzlement at financial fraud, maaari tayong mag-file ang criminal case. Mabagal akong kumatok ng gadaliri sa folder. Criminal case iyan ang huling trump card. Ngayon, gusto ko munang maranasan ni Juancho ang kahihiyan ng pakawalang trabaho. Gumawa no notice of termination para sa Vice Presidente na si Juancho. Epektibo agad. Ang dahilan, paulit-ulit na pagkabigo sa KPI at matinding paglabag sa financial policies ng kumpanya. Nais ba ninyong makipag-usap muna kay Juancho, ma'am? Hindi na kailangan. Ipadala ang email sa lahat ng empleyado. Nais kong malaman ng lahat ang dahilan ng kanyang pagpapaalis para walang magtangkang magbigay ng impormasyon sa kanya. Sabay, ipaalam sa security na bawin ang access card, elevator key, at company car key ni Juancho. Kung magpakita siya, huwag siyang payagang pumasok sa executive floor. Tumango si Ma'am Luz at mabilis na noktola. Lumingon ako kay Miguel. Tawagan mo si Abogado Ramos, sabihan siyang mahanda ang legal na dokumentasyon para bawiin ang bahay sa Makati. Kailangan kong koponan ng locksmith at ilang security guard mamayang hapon. Security guard po? Nagulat si Miguel. Oh. Ayoko pang makipagtalo ng harapan sa mataong kulang ang disiplina. Gagawa tayo ngang maayos gamit ang batas at lakas. Nang lumabas sila, tumayo ako at lumakat patungo sa glass window. Tinitignan ko ang maliliit na tao sa ibaba, nararamdaman ko ang pagiging nag-isa, ngunit malakas din. Dati, palagi akong natatakot na kung makikipagaway ako, mawawala ang pamilya ko, masasabihan akong magulo. Ngunit nang itulak na nila ako sa gilid, napagtanto ko na ang pamilya ay hindi pagtitiis, ito ay paggalang. Kapag wala na ang paggalang, ang tinatawag nilang pamilya ay isang pasanin na dapat itapon. Lumabas ang notifikasyon sa aking computer. Ipinadala na ang email. Sa loob ng ilang minuto, lalat na iyon sa buong kumpanya tulad ng lindol. Si Juancho ang lalaking palagi nasa dibdib ang pagiging vice-presidente, na palagi niyang hinarap ang asawa niya nang may pahamak mahahayag ang tunay niyang muha sa harap ng daan-daang empleyado. Naisip ko siya habang nakmamaneho papunta sa trabaho, masaya, nag-isip ngang isang mapayapang araw, hindi niya maasahan na ang pintuan ng kumpanya ay permanenteng sarado na para sa kanya. 2:00 ng hapon, ang init ng araw sa Makati ay parabang apoy na dumidikit sa aspalto. Bumulaga ang mainit na singaw mula sa kalsada. Huminto ang aking itim na kotse sa labas na matas na puting bahay sa isang exclusive subdivision sa Makati. Kasunod nito ang sasakyan ni Abogado Ramos at dalawang malakas na security guard na nakaitim na suit at may salamin. Bumaba ako, inaayos ang aking sunglasses na nagtatago ng matinding mata. Ang bahay na ito, bawat bato, bawat puno sa hardin ay gawa sa aking pawis at luha. Gayunman, sa loob ng maraming taon, umuwi ako sa aking sariling tahanan na parang bisita, nagbabantay ng ekspresyon ng biyenan ko at hipag. Ngayon, bumabalik ako para bawiin ang lahat ng akin. Pinindot ko ang doorbell, 1, 2, matagal bago bumukas ang mabigat na pinto. Lumabas si Charlene, may face mask na puro itim sa mukha, nakabihis ng silk nightgown na kulay berde. Nakilala ko agad iyon ang aking limitadong edisyon na nightgown na binili ko noong nakaraang linggo at hindi ko pa naisuot kahit minsan. Pumulas ang dugo sa aking ulo. Hindi lang tamat ang babaeng ito, may ugali pang kumukuha ngamit ng iba ng walang pahintulot. Nakita ni Charlene ako ngunit hindi siya nagbigay ngang magalang na pagbati. Isang tingin na punong pagiging mapanghamon. Nagsalita ngang may kawalang galoang. Uy, ang atin nating mahal na dumating na pala. Akala ko nagtatampo ka at nagtatanan na. Nandito ka para umingin na tuwad sa nanay. Gali na gali si nanay sa bagat sa kuryente. Nakatayo siya sa pintuan, kamay sa baywang. Ang postura niya ay nakainis sa mata ko. Iniisip niya pa rin na ako ang dati niyang at ang palaging nagbibigay ng walang tanong. Hindi ako nagsalita, isang banayat na hudyat lamang. Isang malaking security guard ang humakbang pasulong at maingat na inalis ang kamay ni Charlene sa pintuan, katulad ng pag-alis ng isang basahan.
Ang lakas na iyon ay nagtulak kay Charlene at malapit siyang matumba. Nabulusok ang face mask niya, nahayak ang makakulay na mukha sa ilalim. Ano ba ito? Ano ang ginagawa ninyo? Siga ni Charlene, ang boses niya ay mahangin at mapataas. Inalis ko ang aking sunglasses at tumingin ng diretso sa kanyang mamata. Ang aking tingin ay malamig katulad ng bakal. Alam ko, ito ang aking bahay. Lumayo ka. Humakbang ako ng diretso papasok. Ang matakong ko ay tumatambol sa marble floor, matapang at may kapangyarihan. Sinundan ni Abogado Ramos at nang magad ang likod ko, na nagliha ng intimidating na presensya. Sa luba na sala, si Tita Coring ay nakaupo sa imported na sofa kumakamay ng pamaypay dahil naputol na ang aircon. Si Tito Jerry naman ay nakahiga sa armchair. Tinitiknan ang tablet, malamang ay nanonot ng may laro o nagbabasa ng tabletas. Nang makita ang grupo naming pumunta, nagulat si Tita Coring at nahulog ang kanyang pamaypay. Tumayo siya, itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Ikaw, sino ang mataong ito na dinadala mo? Gusto mo bang guluhin ang aking bahay? Diyos ko, wala na akong swerte. Ang manugang ko ay nakdadala ng mga matanda sa tahanan ng biyenan niya. Sumisigaw siya, naghahanda na para sa kanyang karaniwang drama, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Tahimik. Bulalas ko ng malakas, ang boses ko ay puno ngang awtoridad na nagpatigil sa buong silid. Nagulat si Tito Gary at umupo. Tumingin sa akin na parang nakita ang dayuhan. Lumingon ako kay Abogado Ramos. Abogado, simulan na. Humakbang si Abogado Ramos, isang disiplinado at kalmadong lalaki, sa kanyang kalagitnaan ng buhay, at binuksan ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang makapal na folder at ang titulo ngang lupa at ipinaalala sa lahat ng malinaw. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Abogado Ramos. Kumakatawan sa aking kliyente na si Andrea Santos. Ayon sa titulo, ene lupa na may serial number na rehistrado sa aking kamay. Ang bahay na ito ay eksklusibong pagari ni Andrea Santos. Ito ay ari-arian na bago ang kasal. Ang aking kliyente ay nagpapahayag ngayon kanyang karapatan na bawin ang nasabing ari-arian. Nahbukas ang bibig ni Tita Coring at ni Tito Gary ng maluwag. Si Tita Coring ay nagsimulang mabalisa. Ano ba ito? Bawin ang bahay? Sira ka na ba? Ito ay bahay ng aking anak at ng asawa niya. Ito ay aking bahay na tinitirhan. Mahinaon en gunit determinado ang boses ni Abogado Ramos. Opo, ma'am. Ayon sa batas. Kayo po ay bisita lamang ng aming kliyente. Ang aming kliyente ay hindi na nagbibigay ngang pahintulot na mabuhay kayo rito. Mayroon kayong 3 oras para tipunin ang inyong mga personal na gamit at umalis. Pagdating ng 5 oras ng hapon, magpapalit kami ng lahat ng susipinto, porthole, at gate. Sinumang matitira sa lupa katapos ay ituturing na trespasser. Tatawagin namin ang pulisya para resolbahin. 3 oras, sigaw ni Tito Gary. Ang mukha niya ay namula. Magpapalabas mo sa amin sa init. Manugang ka na walang respeto, kakasalamuha nga abogado at dumating ka rito para paalisin ang magulang ngang asawa mo? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Saan ang ugali mo? Malamig akong sumagot. Tawagan lang si Juancho, Tito. Ngunit kinakaba ko na masyadong abala si Juancho ngayon na alagaan ang sarili niya. Ano? Sa pamamagitan ni abogado, nakalimutan ko. Ang magagamit ni Juancho ipapahinto ko. Ang mga ito at ihahagis sa labas mamaya. Ngayon ay 2:15 na. Nagsisimula na ang countdown. Huwag nang mag-aksaya ng oras, tipunin na ang magamit. Mga personal na kagamitan lamang, damit at toiletries. Anumang kasangkapan, obra de arte, o electronics ay pag-aari ko. Sinumang magangat na kumuha nito ay irehistro ko sa pulisya para sa pagnanakaw. Tumakbo si Charlene palabas ngang kuwarto nang marinig ito at nagsimulang umiyak ng malakas. Ate, hindi mo magagawa ito. Ang madamit ko, ang masapatos ko, ang ma-designer bag ko. Ngumiti ako ng walang init. Prako ang lahat ng iyon. O magbayat ng kabuang halaga 600-500 ribu at maari mong dalhin. May praka ba? Kung mayroon, mag-transfer ka agad.
at pahintulutan kitang kumuha. Nanahimik si Charlene. Ang buwanan niya ay ginastos na sa manggabar at mall. Saan siya makakakuhang kalahating milyong piso? Lumingon siya kay Tita Coring para humingi ng tulong, ngunit si Tita Coring ay wala na ring magagawa para sa sarili niya. Tumayo ako at inaayos ang aking blazer, huling deklarasyon. Pupunta ako sa aking opisina para suriin ang ilang dokumento. Tipunin na ang inyong magamit ng malaya. Tandaan mo, susubaybayan ng aming magagard ang bawat hakbang ninyo. Huwag subukang itago ang kahit anong hindi ninyo pag-ari. Binibigyan ko kayo ng eksaktong 3 oras mula nang umalis ako sa sala. Tumatakbo na ang orasan. Lumipas sa aking likod ang 3 mukha na nagulat, nahiya, at walang magawa. Tumungo ako sa hagdan, iniwan sila sa likod. Habang umaangat ang hakbang ko, narinig ko ang sigaw ni Tita Coring sa lalamunan. Tawagan ang iyong anak, tawagan si Juancho, balikin siya rito at papagalitan ang asawa niyang bastos na ito. Ngumiti ako ng tahimik. Ang tense na hangin sa sala ay sapat na maputol ng kutsilyo. Nakatayo ang 2 malaking security guard. Makasakbay ang mabraso, nakatayo sa pintuan tulad ng 2 estatwangang bantay na ginagawang mas makulay at napakasakit ang dating maluwag na silit. Ang mukha ni Tita Coring ay namamaga, ang pahinga niya ay halos hindi makontrol, ang daliri pa rin niya ay nakatuon sa akin nang nanginginig dahil sa galit. Umupo ng tahimik si Tito Gary sa upuan. Ang mata niya ay patuloy na gumagalaw na naghahanap ng paraan para makatakas. Dahan-dahan akong lumakat patungo sa pinakaupuan sa harapan, maingat na umupo, patayo ang likod, mahinahon ang kilos kabaliktaran ng kanilang kaguluhan. Inilatag ni Abogado Ramos ang makapal na dokumento sa coffee table. Ang tunog, nye, papel, sa mesa ay tuyot at tuluyan. Inilabas niya ang legal na dokumento na may notarial seal at affidavit, malinaw at mapuwersa ang tinik. Opo, Ma'am Coring at Mr. Gary, ito po ang official na abiso na humihiling na iwan ninyo ang bahay at wakasan ang inyong tirahan bilang bisita. Tulad ng ipinaliwanag ko kanina, ang bahay na ito sa Makati ay eksklusibong pag-ari ng aming kliyente na si Andrea Santos. Ang titulo ng lupa ay nairehistro noong 2018, 2 taong bago ang kasal nina, Andrea at Juancho. Ayon sa batas sa pamilya, ito ay eksklusibong ari-arian at hindi common property ngang mag-asawa. Nang marinig ito ni Tita Coring, sumabo siya katulad ng nainditan na sawa. Itinulak niya ang dokumento sa mesa, sumigaw ng malakas. Wala akong pakialam sa batas. Alam ko lang na ang anak ko ay nagpakasal sa kanya. Kaya ang bahay na ito ay bahay ng kasal nila, iyon ay aking bahay rin. Ikaw ay manugang. Kasunod ka nga asawa mo. Huwag mong dalhin ang mga papel na iyon para takutin ako. Iniisip mo bang tanga ako? Tatawagan ko na ang barangay. Natawa ako ng malamig, isang tawang walang init. Tumingin ako sa galit na mata ng aking biyenan. Tita, sige tumawag ka sa barangay. Hinihikayat kita. Para malinaw kapag dumating sila, matatanaw kung sino ang may-ari ng bahay at sino ang trespasser. Sumingit si Tito Gary na nagtatangkang maging katamtaman, nagtatangkang makuha ang katayuan ng matandang lalaki ng pamilya. Andrea, sobra ka na rin. Kahit paano, magulang ng iyong asawa kami. Dapat na pakikitunguhan kami ng may respeto. Kung may away man kayong mag-asawa, sarado pintong pag-usapan, huwag mong dalhin ang madayuhan sa loob ng bahay. Mahihiya ka sa mga kapitbahay. Saan ang ugali mo? Tumingin ako kay Tito Jerry ng may habag. Ang lalaking ito buong buhay na nagtago sa likod ng asawa, kumain sa akin ng walang pasasalamat, ngayon ay nagleleksyon sa akin ng moralidad. Tito, naktanong kayo kung saan ang aking ugali? Mahinahon hunit may lakas ang aking tinik. Ang aking ugali ay pinatay ng inyong mga salitang mapanira, ng katahimikan ni Juancho, at ng ugaling ng abuso ng buong pamilya ninyo. Tito ay natatakot sa mga kapitbahay. Nang sinabihan ni Tita, ang lahat sa kanilang mahjong group na hindi ko alam ang pag-aalaga sa pamilya nga asawa, na akusahan akong may malas sa asawa, na takot si Tita sa mga kapitbahay nun. Hindi makapagsalita si Tita Coring. Ang mukha niya ay nagbago mula pula hanggang puti. Hindi niya inaasahan na nalalaman ko ang lahat ng iyon ng detalyado.
Nakpatuloy si Abogado Ramos, hindi pinahintulutan silang magbawi. Opo, tita at tito, hindi na maraming oras. 2:30 na ngayon. Eksaktong 5:00 nga hapon, darating ang pangkat ng locksmith para palitan ang lahat ng kandado ng pinto, porthole at gate. Inihanda rin namin ang talaan ng kasalukuyang kondisyon ng bahay. Hinihiling ko sa inyo at kay Charlene na tipunin lamang ang personal na mga bagay, mga damit at magagamit sa banyo. Ang lahat, mamahalaga sa bahay, mga kumakabit sa dingding, mga dekorasyon, mga electronics, at anumang alahas na binayaran ni Andrea ay hindi maaring kumuha. Lumabas si Charlene mula sa sulok ng silid nang marinig ito at agad na sumiga. Hindi makatuwiran ito. Ang ma-designer bag na ibinigay sa akin ni ate pag-aari ko na iyon. Bakit hindi ko madadala? Tumitingin ng tamat si Tita Coring at hindi alam kung ano ang sasabihin. Siya rin ay naipit. Ngumiti ako ng mahinhin. May patunay ka bang ibinigay ko sa iyo ang maiyon? O ikaw mismo ang pumasok sa aking silid at kinuha ang mga iyon ng pahintulutan ko pa rin? Lahat ng bag na nakita sa iyong closet ay swipe ang aking card at mayroon akong mga resibo. Kung gusto mong dalhin, magbayad ng kabuwang halaga, mga 63,000. Kung mayroon kang pera, ay transfer mo agad at pahintulutan kitang kumuha. Wala bang pera? Iwanan mo ito. Napatigil si Charlene nang walang magawa. Tumayo ako at inayos ang aking blazer, huling babala. Alis na ako para sa aking opisina para suriin ang ilang legal na dokumento. Tipunin na ang inyong magamit. Tandaan mo, susubaybayan ng aming magargar ang bawat hakbang ninyo. Huwag na kayong magangat na itago kahit anong hindi ninyo pag-ari. Ibinigay ko sa inyong 3 oras mula nang umalis ako sa sala, tumatakbo na ang orasan. Lumiko ako at pumunta sa hagdan. Iniwan sa likod ang 3 mukha na nagulat, nahiya at walang magagawa. Habang umangat ang bawat hakbang ko, narinig ko si Tita Coring na bumubulong sa lalamunan. Tawagan ang iyong anak. Tawagan si Juancho. Pabalikin siya rito at pagalitan ang asawa niyang walang utang na loob na ito. Ngumiti ako ng tahimik. Ang kabahayan sa sala ay sapat na maputol ngang kutsilyo. Nagsimulang tumagos ang gulo, ang tuno nga kagamitan na naktatamaan, ang sigaw ni Charlene, ang panagoy ni Tita Coring, isang kaguluhang simponiya nga pagbaksak. Nakatatayo ako sa ikalawang palapag, tumingin sa ibaba sa pamamagitan ng glass balustrade, ang puso ko ay kahawik ng isang manunod sa isang dramatikong dulaan. Si Charlene ay nakmamadaling sinasampon ang madamit na isinusuksok sa maleta. Tinangka niyang ilapat sa ibabaw ang mamamahaling pabango ko. Isang matalinong guard ang lumapit at maingat na kinuha ang bawat bote. Inilagay muli ang mga ito sa vanity table. Bitawan mo iyan, hampas lupa. Sigaw ni Charlene. Nagahari-harian sa guard. Ginamit na namin ito, pag-aari ko na ito. Paumanhin ma'am, mahinahon ang guard. Walang emosyon ang boses. Sinabi ng aming kliyente na ang mapabangong Chanel na nakakahalagang 88 bawat bote ay hindi kasama sa mamaring dalhin. Sumambulat si Charlene ngang iyak. Umupo ng paulit-ulit sa sahig tulad ng batang inaangal. Nakakaawa ang eksena. Sa sala naman, nilalaro ni Tita Coring ang kanyang karaniwan. Inangat niya ang kamay. Bumaksak sa sofa. Ang mamata ay nakatuwid pataas. Ang bibig ay nagbubulong-bulong. Diyos ko, mamamatay na ako. Manugang na nagpapatay ngang biyenan niya, tulungan ninyo ako. Ang boses ni Tito Gary ay nakakalito habang sinusuportahan ang asawa niya. Andrea, bumaba ka rito. Tingnan mo ang nanay mo, hindi ka na ba nahihiya? Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Isang malamig na boteng mineral water sa kamay. Lumakat ako patungo kay Tita Coring. Tumingin sa kanya habang nakapikit siya ng isang mata para subaybayan ang aking reaksyon. Tita, hinimatay ka ba? Walang emosyon ang aking tono. Miguel. Tawagan ang emergency, 911. Agad. Sabihin na may himatay dito. Saglit tumingin si Tita Coring. Kukunin ninyo siya palabas at ihihiga sa tapat ng bahay para sa hangin habang naghihintay ang ambulansya. Masamang kapalaran kung mamatay siya sa loob ng aking bahay, bawasan ang presyong bahay.
Nang marinig ang salitang palabas at ihihiga sa tapat ng bahay, biglang nabuhay si Tita Coring. Tumayo siya. Nakngangalit ang mga mata. Wala akong sakit, hindi pa ako mamamatay para sa iyong kasiyahan. Eksaktong sandali. Nagsimulang tumunog ang telepono ni Tita Coring, ang pangalan ay ang mahal niyang anak. Agad siyang sumagot at ni loudspeaker malinaw na gusto niyang takutin ako. Juancho, maganap ka na rito. Nagupa nga matanda ang asawa mo para palayasin ang iyong mamagulang mula sa bahay. Kinuha na niya ang bahay, umuwi ka na at papagalitan ang babaeng iyan. Ngunit ang naghihintay sa kanya ay hindi ang galit na boses ng anak na nagtatanggol sa ina, kundi ang paos at punong takot na tinik ni Juancho. Nanay, tumahimik ka. Sigaw ni Juancho sa telepono na nakakalampas sa iya ni Tita Coring. Namamatay na ako rito sa kumpanya. Pinaalis na ako. Pinapalabas NG menegagward sa gusali sa harap NG lahat NG empleyado. Alam mo ba kung gaano kahiya? Natigil ang buong silit. Nagulat si Tita Coring, nanginig ang kamay sa telepono. Paano? Paano ka mapapalayas? Ikaw ay vice-presidente. Ang kumpanya ay ours. Anong ours? Sabi ni Juancho, ngayon galit na. Ang kumpanya ay kanya, lahat ng shares ay sa kanya. Nakpakita siya nga ebidensya na nagnakaw akong pondo ngang kumpanya, pinagbabantaan niya akong ikukulong. Ni-block niya lahat ng bank accounts. Ang karko ay hindi na gumagana. Kinuha na ang sasakyan. Ngayon, nakatayo ako sa kalsada walang isang piso. Nang marinig ni Tita Coring ang balitang iyon, tunay siyang bumaksak sa sofa, ngunit hindi na siya nagdadrama. Tumingkayat si Tito Gary. Ang mukha niya ay maputi, walang dugo. Ang pinakamalaking pagmamalaki nila at ang kanilang pinakamatatak na sandalan ay pala isang gusaling gawa, sa buhangin isang alon lang at gumuho. Lumakat ako patungo at agaw ang telepono mula sa mabagal na kamay ni Tita Coring. Hello, ito ba ang dating asawa? Mahinahon nungit nakakalaso ng tono. Andrea, ano ang ginagawa mo? Gusto mong patayin ang buong pamilya namin. Sigaw ni Juancho sa kabilang dulo. Hindi ko pinapatay ang sinuman, kumukuha lamang ako ng katuwiran para sa aking sarili. Pakinggan mo ng mabuti, 3 oras ay malapit na matapos. Humanap ka nga mapupuntahan, huwag nang bumalik sa bahay na ito. At ang magamit mo'y papabalot ko at itatapon sa labas. At para sa kaalaman, monalagdaan ko na ang divorce papers. Handa na ang abogado ko para ipadala sa iyo ang mga ito. Lagdaan mo agad para mapanatili ang iyong kaunting dignidad. Bastos ka, napakasama mo, sigaw ni Juancho. Isang tawa lang ang aking naririnig pagkatapos bago ko ni-click ang linya. Itinulak ko ang telepono sa palat ni Tita Coring na nakatayong walang kibo. Narinig na ninyo ang lahat? Ang pinakamamahal ninyong anak ay kinalye na rin. Ngayon mabilis na. 15 minuto na lang. Ang katotohanan ay nawasak ang lahat ng kanilang ilusyon. Wala nang sinumang makakatulong sa kanila, wala nang mahiwagang solusyon. Dali-dali silang bumalik. Naglagay ne ilang damit sa mga plastik, nabagtulat ne mga refuge sa kanilang sariling sinasabing palasyo. Eksaktong Friday na hapon, mainit pa rin ang araw sa Makati, mahabang anino ang nakakalat sa mainit na aspalto. Bumukas ang malalaking bakal na gate ng Eming Subdivision, ngunit hindi para tanggapin ang mga may-ari na bumabalik, kundi para itaboy ang mga bisitang hindi inaanyayahan. Ang pamilya ni Tito Gary, Tita Coring, at ang Princess Charlene ay mabagal na lumakat palabas ng gate. Wala na ang mamamahalin na Rimowa suitcases, wala na ang makatulong na nakdadala ng mabeg. Sa mga kamay nila ay mga lumang travel bags na maraming alikabok at nakakalakal ng mga plastik na bag na puno nga na damit na binalot ng walang pakakasunot. Si Tita Coring ay humakbang habang nakpupunas ng luha gamit ang panyolito. Ang dating marangyang postura ay naglaho, pinalitan ng isang pinabagsak at talo na matandang babae. Nakayuko ng malalim si Tito Gary, hinihila ang isang maleta na may sirang gulong. Si Charlene naman ay nagsuot ng malalaking sunglasses para itago ang namumugang mata, hawak ang isang plastic bag. Nakasayot ng sinalas ang koleksyon ng mahal na high heels ay naiwanan na. Ang espesyalistang pangkat ng security ay nakatayo sa isang linya sa harapan ng gate, walang emosyon ang mamuha.
Sinuri nila ang bawat bag ng isa-isa bago pinayagan na ilabas tinitiyak na walang mahalaga kung ari-arian ang matatakas. Iyon ay nagdaragdag pa sa kahihiyan ng pamilya ng aking asawa. Ang makapitbahay sa subdivision tahanan nga mataas na antas ng lipunan ay nagsimula ng lumabas para maglakat, ayusin ang aso o mag-ehersisyo sa hapong iyon. Nakita nila ang kakaibang eksena sa harapan ng aming bahay, at ang lahat ay mapag-usisang huminto para tingnan. Ay, si Tita Coring ba iyan? Bakit ganyan ang hitsura niya? Bulong isang kapitbahay na kasamahan nun sa aerobics. Parang pinaalis ng manugang. Narinig ko na masama ang kanyang ugali naksugal. May utang. At ininsulto ang manugang niya. Karma kaya iyan. Ay nako, tignan mo ang suot niya kanina pa ay nakmamahal ng ma-luxury item. Ngayon ay may plastic bag na lang. Nakakaawa at nakakatawa ng sabay. Narinig ni Tita Coring ang lahat ng bulong kahit maliit, maririnig ng malinaw sa tahimik na subdivision. Namula ang mukha niya. Nahihiya at galit. Ngunit hindi na siya makapagsalita. Yumuko lang siya at nakmadaling lumayo. Inaasang makalayo sa mapanuring tingin na kasing sakit ng karayom. Paglabas nila sa pangunahing kalsada, nakatayo silang tatlo sa sidewalk, pawisan ng husto. Hinawakan ni Tito Gary ang telepono, nanginginig ang makamay habang nagdadial ng numero ng kapatid niyang si Tita Baby sa ibang parte ng Makati. Hello, Tita Baby? Tito Gary ito. Nangyari itong hindi inaasahan na putulan ng kuryente at tubig ang bahay. Pwede ba kaming manirahan sa inyo ng ilang araw? Nakatayo ako sa bakuran at nakita ang lahat sa pamamagitan ng CCTV monitor kasama ang tunog ng loudspeaker ni Tito Gary. Ay, Kuya Gary, husto na talaga. Bahay ko ay puno ng nabisita. At narinig ko na may investigasyon ang iyong anak na si Juancho doon sa kumpanya, hindi kami pwedeng makisangkot sa maganyang bagay. Sige na, patawat. Bago pa man matapos ang tawag, niklik na ang linya ni Tita Baby. Kumakalat ng mabilis ang balita. Siguradong si Miguel ang dahan-dahang nagpakalat ng kaunting impormasyon tungkol sa pagpapaalis kay Juancho sa kumpanya sa masismis ng pamilya. Sa mundo na ito, kapag ikaw ay mayroon, kahit hindi close na kamag-anak ay nagsasabing pamilya. Kapag kabagsak ka, kahit totoong kadugo ay nagpapaalis tulad ng dayuhan. Kinuha ni Tita Coring ang telepono at tumawag sa kanyang kapatid na lalaki sa Quezon City. Kuya Dani, Tita Coring ito. Grabe na ang nangyayari sa amin dito. Hindi pa niya natapos ang daing niya nang putulin ng kabilang dulo. Huwag kang humingi ng Coring. Alam ko na ang nangyari. Ang manugang mo ay nakputol ngang ayuda ninyo, tama, marami akong utang dito. Huwag na akong abalahin. Tut-tut-tut. Malamig na tunog ang katlinya sa gitna ng mainit na hapon. 3 tao ay nakatayo ng walang direksyon sa sidewalk. Paligid nila ay 2 tao at sasakyan, ngunit walang huminto para sa kanila. Ang kanilang mundo ay ganap ng gumuho. Dumating si Juancho sa isang taksi, bumaba siya. Ang itsura niya ay magulo, ang kurbata niya ay liko, ang polo niya ay basang-basang ang pawis sa kilikili. Nang makita niya ang mga magulang at kapatid na nakatayo, nang walang pupuntahan kasama ang mangga bag, yumuko siya at tinapak ng malakas ang bato sa ilalim ng paa niya. Saan na tayo pupunta ngayon? Angal ni Charlene habang pinupunasan ang pawis sa noo niya. Tumingin si Juancho sa paligid at nagturo sa isang mura at kalumalumang hotel sa harap ng subdivision. Ang pangalan ay nagliliyap sa malalim na asul at pula, mukhang medyo masama ang kalidad. Dun muna tayo. 200 piso pa lang ang natitira ko, hindi malayo ang mararating natin. Dahan-dahan ang buong pamilya ay tumawid sa kalsada patungo sa hotel na iyon. Dala-dala ang mabeg. Mukhang mataong lumalayo sa sakuna. Nakatayo ako sa balkonahe ng 3 palapag ng aming bahay. Hawak ang isang basong alak, tinitignan ang mga hukot na balikat nila habang isinasara ang bakal na gate ng Hotel Lulon ang 4 na taong dating mapagmataas. Ang paglipat ay tapos na mula paraiso hanggang sa impyerno. Ang agwat ay kung minsan isang kalsada lamang. Ang silid. Nge hotel ay amoy sigarilyo at amag na kumot na matagal nang hindi nalabhan. 4 na tao ay siksik sa 2 maliit na silid.
Bawat isa ay may isang double bed na nakatiwangwang at lumuma ang kumot na kahit anong puti ay naging madilaw na. Ang tunog mula sa video kebar sa ibaba ay pumapasok sa manipis na salamin at nagpapabagong buong silid. Umupo si Tita Coring sa hilid NG kama, kumakamay NG papel na pamaypay. Habang humihiling ang lumang aircon na parabang naghihingas na pusan ngunit hindi na talaga makapaglabas NG malamig na hangin. Hay naku bakit ganito ang nangyari sa akin? Nagsimulang kumanta si Tita Coring nang may malungkot. Kanina ay nasa mahangin at malamig na bahay. May mga katulong. Ngayon ay nakatago sa lungga na ito. Ikaw ito, Juancho. Ikaw ang responsable. Paano mong pinamamahalaan ang iyong asawa pinahintulutan mo itong lumalait sa iyong mga magulang? Si Juancho, nakatayo sa tabing bintana at naninigarileo, ay lumingon ang mga mata niya ay namumula sa galit. Nanay, tumigil ka na. Wala ka namang mukha para magalit. Kung hindi dahil sa dila mo na lumalik sa buong lugar at ang pakakamaling iyon ni Charlene sa Viber group hindi sana ganito ang nangyari. Maginhawa nung sabi mo sa sugal group ninyo ang lahat ng iyon. Ngayon, nawala ang lahat. Magalit ka sakin. Humalakak si Tita Coring at lumungso kay Juancho, kumukutog ng mga kamao sa kanyang likod. Pinalaki kita, pinak-aral, para sa iyo maging mataas ang katayuan at ngayon ay babalikwas ka sa akin dahil sa asawa mo. Si Tito Gary ay naupo ng malaki sa sulok, humahawak sa ulo niya at nananangis. Tama na kayo. Ano ang may reresulbang ng pag-away? May makain ba tayo? Gutom na ako, wala pa akong nakain. Nakbukas si Charlene ng delivery app sa telepono at biglang sumiga. Ay, block na ang credit card ko. Make order sana akong pakain pero hindi natanggap ang transaksyon. Juancho, ibigay mo sa akin ang pera, make order akong pakain. Wala na akong pera sa card. Sigaw ni Juancho. 5,200 na lang ang natitira para bukas na agahan natin. Magtiis ka, bumaba ka at bumili ng mga instant noodles. Instant noodles? Hindi ako kumakain ng instant noodles, magtatagos ang pimples ko. Nagpadabog si Charlene sa kama. Kung hindi ka kumakain, magutom para maging payat. Tinapak ni Juancho ang sigarilyo sa sahig ng may inis. Ang buong silid ay nalubog sa kabigatan, init at pihati. Ang gutom, init at kagipitan ay nagpalabas ng mga pinakamaitim na panig ng bawat isa. Nagalit-galitan sila sa isa't isa, nagsisisi sa isa't isa, walang sino man ang gustong aminin ang sariling pagkakasala. Samantala, sa kabilang kalsada, sa loob ng aming bahay sa subdivision, pinabuti ko na ang katulong na umuwi ng maaga. Ang buong bahay ay naging ganap na tahimik, wala na ang palaging malakas na TV ni Tito Gary, wala na ang sigaw ni Tita Coring sa mga katulong, wala na ang ingay ng makabagong musika mula sa silid ni Charlene. Binuksan ko ng malawak ang mga bintana nga, sala para pumasok ang hangin ngang Makati. Nagbuhos akong isang basong alak, isang vintage na uri na dati ay palagi itong ninakaw ni Juancho para ihandok sa mga kaibigan niya kahit hindi naman siya marunong sa alak. Ininom ko ang isang higop, ang bahagyang mapait na lasa ay kumalat sa dila ko at nakakaroon ng matamis na aftertaste sa lalamunan. Naglakat ako ng walang sapin ang paa sa malamig na hardwood floor. Nararamdaman ang kalayaan na pumapalimos sa bawat bahagi ng katawan ko. Sa loob ng 5 taon, nanirahan ako sa bahay na ito ngunit hindi ko kailanman nararamdaman na ito ay talagang akin. Lagi akong kailangang mag-ingat, mahinahon, tignan ang ekspresyon ng pamilya nga asawa ko. Ginawa ko ang sarili ko na isang puppet para masaya sila kapalit ng kanilang pangungutya at pagsasamantala. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon, nararamdaman ko na ako ang may-ari ne espasyong ito at may-ari ne sarili kong buhay. Tumingin ako sa kabilang kalsada kung saan ang kulay asul at pula ng neon sign ng hotel ay kumukurap. Alam ko na matagal ang gabing ito, para sa kanila ngunit ito pa lamang ang unang gabi. Ang tunay na madilim na mga araw ay abala pa sa pagdating. Itinaas ko ang basong alak ng mataas, nagpusali sa aking sarili. Maligayang pagbabalik, Andrea. Mula ngayon, walang sinuman ang makapipinsala sa iyo. Kinabukasan, nagising ako ng may sariwang nararamdaman na hindi ko pa nararanasan ng matagal. Wala na ang kato ni Tita Coring sa pinto para pag-utusan akong magluto ng almusal para sa lahat. May gisa akong nagyosoga, naligo, at naghanda, nag-aking almusal gamit ang sarili kong mga kamay.
Habang iniipon ang kape, binuksan ko ang lumang telepono. Ang telepono na ginagamit ko para makipag-ugnayan sa pamilya ngang asawa ko bago pa ako nakpalit ng SIM. Tulad ang inasahan ko, puno notifications ang screen. Ang family group ay nakliwanag ng walang tihil daang mensa ang hindi ko pa nababasa. Binuksan ko ito nang may pakamausisa. Tita Baby ang isa na nagtatanggihan na si Tito Gary kanina. Ang manugang ni Kuya Gary ay napakabastos. Kahit paano, mag-asawa sila paano niya mapapalayas ang buong pamilya ng asawa niya. Mayabang kaya ang mga CEO na ito. Si Tita Presi ang isa na may utang sa akin na 50,000 na hindi pa nababayaran. Susundan ko ito dapat magbago nga ang asawa si Juancho para sa isang mas mabuting babae. Ang babae ay dapat magsilbi sa pamilya niya asawa niya. Nagsimula pa rin ang mga komento e insulto. Pagmumuray ni himasok nila ang aking dignidad tulad ng mga hila sa biktima. Nalimutan nila na ang pera ko ang lumagong kanilang maanak, na nakpadala akong regalo tuwing Pasko, at nagbigay ngang tulong kapag may krisis sa pamilya. Ngumiti ako ng malamig, ang aking magadaliri ay gumagalaw ng mahinahon sa screen. Gustong digmaan sa social media? Sige sasalubungin ko kayo. Binuksan ko ang secure folder sa aking laptop at kinuha ang ilang mahahalagang file. Una, isang recording ng usapan sa betting session ni Tita Coring kung saan inamin niya na ginagamit niya ako at nilait ang buong pamilya ng asawa niya bilang nga probinsyano. Pangalawa, bank statements na nakpapakita ngang ga-transfer ni Juancho sa kanyang kasamahan na isang 22 taong gulang na babae kasama ang ngalarawan ng mga mensaheng dalawa. Pangatlo, isang mahabang listahan ng mga utang at loans na hiniram ng bawat miyembro ng pamilya may petsa, halaga, at nilalaman ng transaksyon. Nagsulat akong isang mensahe matitigas ang salita ngunit mayos ang pakasulat. Mga tito at tita, kamusta po? Nakita ko ang mga komento sa grupo. Dahil gustong malaman ng lahat ang tunay na nangyari, pinahintulutan ko ang aking sarili na magbahagi ng ilang dokumentasyon para sa mas kumpletong pananaw. Narito ang recording ng masalita ni Tita Coring tungkol sa aming pamilya at plano niya para sa aking ari-arian. Narito rin ang ebidensya ng pangangaliwa ni Juancho Malarawan. Bank statements. At narito ang kumpleto at detalyadong listahan ng mautang ng bawat isa sa inyo may petsa at detalyang bawat transaksyon. Samantala, sinusuri ko na ang aming HR5 sa mga empleyado mula sa mga kamag-anak ni na Tita Presi at Tito Dani ay nagtatrabaho sa aming bodega at shipping department. Gagawin ang isang kumpletong audit ng lahat ng kargamento. Kung may makitang pakawala kahit isang piso, ipapadala namin ang kaso sa NBI agad. Naway panatilihin ng lahat ang kalusugan at huwag ng magsalita ng masama para sa ikabubuti ng nga apo ninyo. Pinindot ko ang send. Nang lumabas ang mensahe sa grupo, ang dati ay mapagingay na grupo ay biglang naging tahimik parang may kumukonekta ngang off ang lakas ng kuryente. 5 minuto ang lumipas walang sumagot. 10 minuto ang mensahe ni Tita Baby na dati ay nakmumura ay nagsimulang may nadelete na ito sa grupo. Sumunod si Tita Presi at Tito. Deni isa-isa, ang nga mensaheeng insulto ay nawala mula sa screen. Nag-iwan ang mablangkong puwang. Walang magsasalita, natakot sila. Natakot sila na mabuko ang kanilang malihim, natakot na mawalan ng trabaho ang kanilang maanak, at pinakamatatakot na harapin ang batas. Ang duwag na kalikasan ng grupo ay lumitaw kapag ang personal na interes nila ay nasasaklaw. Ngumiti ako ng banayat. Umalis sa grupo at permanenteng ni-block ang pamilyang ito. Ang SIM na ginamit ko para sa grupo ay inalis ko, binali, at itinapon sa basurahan. Ang digmaan sa social media ay natapos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang may hawak ngang katotohanan at ekonomiya ay laging may hawak ngang kontrol sa laro. Sa opisina ko, habang nakaupo sa aking executive chair, tinitignan ang mga ulap sa labas nararamdaman ko ang kakaibang kalungkutan pagkatapos ngang panalo. Ang tagumpay laban sa mahindi karapat-dapat ay hindi nagdadalang kaligayahan, nagdadala lamang itong ginhawa, katulad ng pag-alis ng masamang butlik mula sa katawan. Nanginig ang telepono sa mesa, isang video call mula sa mama at papa. Ito ay tawag ng aking sariling mga magulang. Huminga ako ng malalim.
Inaayos ang buhok. Naktangkang ngumiti ng maganda bago pinindot ang answer button. Kamusta po, Papa, Mama? Sa screen, lumitaw ang mabait na mukha ng aking ina at ang seryoso ngunit mainit na mukha ng aking ama. Sila ay nakaupo sa maliit na hardin ng kanilang bahay sa Australia kung saan sila nagsimulang mag-retire 5 taon na ang nakakaraan pagkatapos na ipagkatiwala ang lahat ng negosyo sa Pilipinas sa akin upang pamahalaan. Andrea, maayos ka ba? Tanong nga aking ina. Ang tingin niya sa akin ay punong pag-alala. Makikita ko na namumaga ang mamata mo, umiyak ka na naman. Gusto ko sanang tumanggi, gusto kong sabihin na maayos lang ako. Ngunit nakita ngang matalinong mamata ngang ina ko ang lahat. Sa harap nga magulang ko, isa pa rin akong maliit na batang kailangan ng proteksyon. Okay lang po ako, Mama. Medyo nanginig ang boses ko. May naayos lamang akong ilang bagay. Sinabi ngang aking ama, itinaas ang kanyang salamin. Ang boses niya ay malalim at mainit. Alam na namin ang lahat. Si Miguel ay nagtawag sa amin kaninang umaga. Natakot siyang malungkot ka kaya hindi sinabi ng diretso, hiniling sa amin para mag-encourage sa iyo. Nagpasalamat ako ng tahimik sa matiyagang katulong. Nagpatuloy ang aking ama, ngayon ay mas seryoso ang tinik. Tama ang ginawa mo. Sana, mas maaga mo pa sana itong ginawa. Kami dito ay nag-iisip na maayos ka sa pamilyang asawa mo, hindi namin inasahan na ganon sila kalala ang pagturing sa iyo. Ang uringang taong nakpapakain sa iyo at pagkatapos ay sumasalot sa iyo, dapat agad naputulin ang relasyon. Nang marinig ko ang ama ko, biglang bumuhos ang luha ko. Lahat ng nananahimik na pihati ay nagpuputok. Sa loop ngang maraming taon, natakot akong sisihing nga magulang ko na hindi ko napanatili ang kasal. Natakot akong malungkot sila dahil sa diborsyo ng anak nila. Ngunit hindi lagi silang nasa tabi ko nang walang kondisyon. Patawad po, Mama, Papa, nakabara ang aking lalamunan. Sa nakalipas na 5 taon, abala ako sa pagpapalayaw, ngam nga ibang tao ginastos ang aking pawis at luha para mapasaya sila, ngunit hindi ko binibigyan ng sapat na pansin ang inyong kagalingan. Hindi ako naging magandang anak. Nag-alulong luha ang aking ina. Itinaas niya ang kamay at hinipo ang screen na parang gusto niyang punasan ang luha sa aking pisngi. Tanga mo. Ang kaligayahan mo ay ang aming kaligayahan. Ang iyong pagtitiis ay siya namang nagpapasama sa puso namin, itapon na ang nakaraan. Isipin mong napalat ka nang maiwasan ang mas malaking sakuna sa hinaharap. Tumango ang aking ama. Tama iyan. Siguraduhing matupad ang lahat. Kung kailangan ng pera o tulong, sabihin mo sa amin. Tatawagan ko ang ilang mga kaibigan ko sa Pilipinas. Sinumang susubukang saktan ka, hindi ko sila pabayaan. Bawat salita nga ang aking ama ay nagbibigay nga bagong lakas sa akin. Napagtanto ko na nakamali ako sa paghahanap ngang pagmamahal mula sa mga taong hindi kabilang sa aking dugo at hindi kabilang sa aking uri, habang binabalewala ko ang mataong tunay na nagmamahal sa akin. Opo, pakikingan ko ang inyong payo. Pinunasan ko ang maluha, ngumiti ng totoong ngiti, mayos ang lahat. Hindi ko pahihintulutang kumuha sila ngang anumang bagay mula sa akin kahit material man o emosyonal. Iyan ang aking anak. Natawa ang aking ama ng mahinahon. Pagkatapos ng lahat, puntahan mo kami dito sa Australia ng matagal. Nag-iisip ang iyong ina nang lutuin ang iyong paboritong kare-kare. Opo, pangako ko. Kapag natapos ang lahat, lipat agad ako para bisitahin kayo. Natapos ang tawag ngunit ang mainit na nararamdaman ay nagpanatili sa loob ngang malamig na silid. Tumayo ako at lumakat patungo sa bintana. Tumingin sa lungsod. Nawala na ang kalungkutan. Hindi ako nagtotolo ng nag-iisyo. Mayroon akong mga magulang, mayroon akong negosyo, at pinakamahalaga, natakpuan ko muli ang sarili ko. Bumalik ako sa mesa at pinindot ang intercom sa security. Hello? Pinunong ng seguridad? Ipaalaala sa mga guard sa lobby, huwag na pahintulutang pumasok si Juancho sa gusaling ito. Kung susubukan niyang gumulo, sundin ang tamang proseso ngunit siguraduhing may video recording para sa ebidensya. Opo, Maong Presidente. Ibinaba ko ang receiver, ang tingin ko ay muling naging matalim at malamig.
Naibalot na ang kahinaan ko ng maayos oras na para linisin ang huling labingang kasal na ito. Kinagabihan ng araw na iyon, biglang naging madilim ang langit ng Makati. May tim na ulap ang nagtatampo at nagbababadya ng isang malaking bagyo. Sa pangunahing lobingang aming corporate tower, mabigat at tensyonado rin ang panahon. Nasa opisina ako, binabasa ang quarterly financial reports. Nang mabilis na pumasok si Miguel na kalimutan pang kumatok. Ma'am Andrea, si Juancho ay gumagawang ngaguluhan sa lobby. Sumisigaw siya na gustong makita kayo. Hindi mapigilan ng gagward. Malapit na niyang salakayin ang nga security. Kumubot ang aking no at tiniklop ang folder. Nag-isa siya o may kasama? Nag-isa po. Napakalapit ng hitsura niya, gusot ang damit, bahaghubat ang balbas, mukha siyang ilang araw nang hindi naligo. Nag-alinlangan si Miguel. Nais pa rin ba ninyong harapin siya? Natatakot ako na baka gumagawa siyang malala. Hindi siya maglalagay ng panganib. Ang katulad ni Juancho duwak na nagpapalakas sa mahihina kapag naharap sa mas makapangyarihan. Siya mismo ang lalakas. Gawin ang sabi ko. 5 minuto pagkatapos, may ingay sa labas ngang koridor. Biglang bumukas ang pinto nga aking opisina. Pumasok si Juancho, ang mga mata niya ay namumula at nagaapoy, ang hininga niya ay mabangong alak. 2 malaking gourd ang sumunod sa likod niya, nakahandang pigilan kung may gagawin. Andrea, ikaw na masamang babae iyon. Itinuro ni Juancho ang daliri sa aking mukha. Ang boses niya ay gapos na dahil sa sumisiga. Nagtatago ka rito at nag-enjoy habang itinataboy mo ang asawa mo sa labas. Tao ka pa ba? Nakaupo ako ng tahimik sa aking executive chair. Tuwid ang likod. Ang tingin ko sa kanya ay parang nakatingin sa isang banyaga. Hindi ako tumayo, hindi rin nagpakita ngang takot. Ang aking katahimikan at postura nga otoridad ay higit pang nakpainis kay Juancho, ngunit bahagya siyang napahinto. Umupo ka. Itinuro ko ang upuan sa harapan at sinabi ng tapat. Pakiusap na lang, ang wika mo dito, ito ay isang opisina, hindi palengke o inuman. Huminga ng malalim si Juancho at hinila ang upuan para umupo. Tumingin siya sa paligid sa marangyang opisina. Dati ay madalas niyang daanan bilang vice-presidente. Ngayon ay isa na lamang siyang trespasser na hindi tinatanggap. Ano ang gusto mo? Tanong ni Juancho ng pababa ang boses, ngunit puno pa rin ng galit. Tinanggal mo ako sa trabaho, pinalayas ang aking mga magulang, niblok ang aking bank accounts. Gusto mo bang patayin ang iyong pamilya? Wala akong gusto. Malamig ang aking sagot. Kinukuha ko lamang ang akin. Sinasabi mo na pinalayo kita sa pamilya mo. Kaya, isipin mo ang 5 taon na nakaraan, ano ang ginagawa mo at ng iyong pamilya sa akin? Nagpatuloy ako. Nangangaliwa ka. Naknakaw ka ngang pondo ngang kumpanya. Ininsulto ako ngang iyong ina sa buong lugar. Naktayo ngang plano para dalhin ang aking ari-arian at pagkatapos ay palayasin ako. Nagtatanggol lamang ako. Ang pangangaliwa ay nakamali ako. Humubog si Juancho at nagtatangkang magsalita ng may kaunting katuwiran. Ngunit ang malalaki may masamang pagkakataon. Nakauwi pa rin ako. Asawa mo pa rin ako eh. Bakit kailangan pa nating magdiborsyo dahil dito? Natawa ako, isang tawang mapait na kumalat sa opisina. Masamang pagkakataon iyon ang tawag mo sa pagbili nga kotse at bahay para sa ibang babae gamit ang pera ngang asawa mo? Iyon ang tawag mo sa pagdadala sa kanya sa biyahe gamit ang pondo ngang kumpanya? Tawag mo itong responsibilidad ng asawa? Binuksan ko ang drawer at inilabas ang isang makapal na folder, inihagis ng mahinahon sa mesa sa harapan niya. Gumalbal ang folder at natigil sa gilid ng kamay niya. Buksan mo at tingnan, narito ang lahat ng ebidensya na nakalipas. Bank statements nam, mangga transfer mo sa babae. Mangga resibong kotse at bahay na binili mo para sa kanya. Mga larawan mula sa hotel CCTV ang dalawa ninyo na pumasok at lumabas, at mas mahalaga, ebidensya na tumanggap ka ng suhol mula sa supplier para payagan ang mga dekalidad na materyales na mapasok sa mga proyektong kumpanya. Nanginig si Juancho habang binaliktat ang bawat pahina. Ang mukha niya ay nagbago mula pula hanggang puti. Hindi niya inasahan na mayroon akong ganoong detalyadong ebidensya. Bawat araw, bawat oras, bawat numero ay malinaw at hindi mapapabubuko. Ang kabuwang halagang ninakaw at namisus mo ay higit sa 4,000.
sabi ko ng malinaw at dahan-dahan. Sa halagang ito, kung ibibigay ko ang folder na ito sa NBI, mahaharap ka sa kasong mula 15 hanggang 20 taon na pagkabilanggo. Gusto mo bang makulong o gusto mong maayos na solferin? Nang marinig ni Juancho ang salitang kulungan, nanlamlam ang kanyang katawan. Nawala ang dating arogante pinalitang ng matinding takot. Alam na niya na hindi ako nagbibiro. Andrea, mamahal ka pa rin sa akin. Di ba? Hindi mo maring kawin ito. Bako akat ang tono ni Juancho lumuhod siya. Alam ko na kasala ako. Ibabalik ko ang kotse, ibabalik ang pera. Huwag akong ireklamo sa NBI. Matanda na ang aking mga magulang kung makulong ako. Sino ang mag-aalaga sa kanila? Tumingin ako sa kanya ng may pagamak. Kahit sa puntong ito, ginagamit pa rin niya ang magulang niya bilang kalasag. Huling pagkakataon ko para sa iyo. Itinulak ko ang divorce paper patungo sa kanya. Lagdaan ito sumang-ayon sa annulment. Umalis ng walang kahilingan para sa anumang ari-arian. At kailangan mong baguhin ang 33,000 na utang sa kumpanya, ipapatupad ko ang installment plan sa loob ng 10 taon. Kung sasang-ayon ka, itatago ko ang folder na ito. Kung hindi, bukas ay magpadala ang NBI ng tauhan sa hotel na tinitirhan mo. Kinuha ni Juancho ang ballpen. Nanginginig ang kamay. Tumingin siya sa divorce paper. Pagkatapos tumingin sa folder ng ebidensya. Alam na niyang wala na siyang escape. Nawasak na ang karera. Nawala na ang dignidad. Ngayon, kalayaan na lamang ang pinakamahalaga. Pipirmahan ko. Nag-scroll si Juancho ang kanyang pirma sa papel, ang sulat ay nanginginig. Kalungkutan ang pintang bawat linya. Tulad ng kanyang sariling buhay. Kinuha ko ang papel, sinuri ng mabuti bago tumango. Mabuti. Ngayon, umalis na. Mula ngayon, mga estranyer na tayo. Huwag na akong harapin kahit kailan pa. Nagsimulang lumabas si Juancho ng manghang-mangha. Ang hakbang niya ay parang isang naliga. Sa pintuan, lumingon siya sa akin, ang mga mata niya ay punong-puno ng galit, pagsisisi, at desperasyon. Ngunit nakabalik na akong likod, nakatingin sa labas ng bintana kung saan nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, hinuhugasan ang lahat ng dumingang nakaraan. Habang nakikipaglaban si Juancho sa kanyang pagbagsak sa kumpanya, may iba pa ring kilos na nangyayari sa Rizal Park kinaumagahan. Maaga ang umaga sa Rizal Park, masaya ang tunog ng musika at tawanan ng lolo't lola na nag-ehersisyo. Sa malawak na damuhang berde malapit sa pangunahing pasukan ay ang teritoryong Retros Dance Club. Dito ay kasapi si Tita Coring na may tungkuling katay pangkat. Kahit nakatirang mura na hotel at amoy-amok na ang nga damit, nakayos pa rin si Tita Coring, naksuot ng pula niyang dance outfit. Matibay ang makeup para matakpan ang mga pantalngang pakagising at pumunta sa parkang ito hindi para sa ehersisyo kundi para panatilihin ang kanyang imahe. Para patunayan sa lahat na mayos pa rin siya. Mayaman pa rin at marangya. Ay, Tita Coring, huli ka ngayon ha. Lapitan siya ni Maam Luning, isang miyembrong grupo. Ay naklipat kami ngang gamit sa bahay. Napagot. Nagre-repaso ang malaking bahay kaya kaming buong pamilya ay nakatira muna sa isang 5-star hotel. Ngumiti nang may pakukunwari si Tita Coring, kinawayan ang abanikong papel. Pag-ayos nila run. Ay, maraming alikabok at gulo, mas mabuting sa hotel na lang muna para hindi mapabayaan ang kalusugan. Ay nako, swerte ninyo, Tita Coring, sabing isa pang miyembro. May manugang na si President, di matatapos ang pera, gusto na sana ay magpaparemodel kaya hotel na lang muna habang nagtatrabaho. Asti talaga. Nang marinig ng matanda ang papuri, nagsimulang kumanta ang ugali niyang ipinagmamalaki. Simunot ang labi niya. Ay naman, ang manugang ko ay tumataga lang ng prangunit ang ugali niya ay walang bias. Ako ang patuloy na naktuturo sa kanya. Kapag hindi siya nakinig, sasabihan ko siya ng maliwanag. Kahapon pa lang ay minumura ko siya dahil sa hindi niya naayos ang bahay. Hiyaw mo ang grupo na pumuri sa kapangyarihan ni Tita Coring sa manugang niya. Tuwang-tuwa si Tita Coring, naktawa, nakalimot ang lahat ng kahihiyan na pinagdaanan niya. Biglang, mula sa malalaking speaker na ginagamit para sa musika ng dance club, may kakaintada dan tunog na lumabas, hindi tsa-tsa o tango kundi ang maasim at klaro na boses mismo ni Tita Coring.
Silang lahat doon sa dance club mga probinsyano na gustong magpakamahal. Ang dance nila ay tulad ng manok na naipit. Iniisip nilang katayuan nila ay katulad ng akin ay naku. Lalo na itong si Maamluning mataba ka ng mabuti. Nakabihis pa ngang body fit outfit. Nakakasuya na tingnan. Ang buong parka ay biglang naging ganap na tahimik. Lahat ng mamata ay nakatuon sa malalaking speaker at pagkatapos ay dahan-dahang lumingon sa Tita Coring. Namutla si Tita Coring na kilala niya ang boses niya. Iyon ang masalitang sinabi niya sa isang sugal session dati habang nasa mood at nakmamayabang. Si Miguel na nakatayo sa malayo ay tahimik na nag-Bluetooth connect sa speaker habang wala ang nagpapagana ng musika at pinatugtog ang panalong recording na ito. Hindi pa tapos lahat ng telepono ng mamiyembro ng dance club ay sabay-sabay na nagalerto. Ipinadala ang recording sa group chat ng Red Rose Dance Club mula sa isang hindi kilalang account. Si Maamluning ang katatapos lang na pumuri kay Tita Coring ngayon ay namumula sa galit. Humakbang siya patungo kay Tita Coring. Ang daliri niya ay nakaturo. Tita Coring, ano ang sinabi mo? Sino ang tinatawag mong baboy? Sino ang tinatawag mong probinsyano? Hindi ko sinabi. Naguguluhan si Tita Coring. Umatras. Malinaw na ang boses mo doon. Sigaong isa pang miyembro. Pala, lahat ng oras na sumama ka sa amin ay naktataksil ka kinakalait mo kami sa likod namin. Mayabang ka pala? Napaligiran si Tita Coring ng buong grupo may nakmumura, may naksasalita ng may galit. Ang madating admirasyon ay nakbago sa lubos na pagamak. Ang marangyang maskara ni Tita Coring ay nahulok sa harap ngang lahat sa liwanag ng tanghali. Mga mahal ko. Pakinggan ninyo ako gawa-gawa iyan. Ikinakalat ng mga kaway ko. Anong gawa-gawa malinaw ang boses mo doon? Sigaong isang matanda. Palalahat ng oras ay gumagawa kang pakikipakaibigan sa amin ay false kinakalait mo kami sa likod namin. Minamahal ka namin. Ang uring taong dalawang mukha katulad nito lumayo ka. Ang dance club namin ay hindi tinatanggap ang maganoong tao. Sumigaw si Maamluning at tinanggal ang badge ng kataypangkat mula sa dibdib ni Tita Coring at itiniglak sa sahig. Nataranta si Tita Coring ng lubusan. Niyakap ang ulo niya at lumakat sa gilid katulad ng isang dagana na siksik sa sulok. Ang madating maadmirasyon ay naging matinding pagamak. Ang marangyang mundo na pinagtiyagaan niyang itayo ay gumuho winasak ng kanyang sariling mapangang bibig. Lumayas ka ang aming dance club ay hindi nagtatago ng ganung tao. Sumigaw si Maamluning at binuwag ang badge ng kataypangkat mula sa dibdib ni Tita Coring at itiniglag sa sahig. Si Tita Coring ay nanginginig ng labis, tumakbo palabas ng parke. Ang ma-high heels niya ay napasmit sa isang gilid na nagpapahirap sa paglakat, lalong nagpapasamang ang kalagayan. Ang tawanan at pangungutya ay humabol sa likod niya, kumakalat sa bawat sulok ng kalsada. Tumakbo si Tita Coring pabalik sa hotel. Pinasok ang silid. Isinara ang pinto ng malakas. At pagkatapos ay umiyak ng walang tigil. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaranas ng ganoong kahihiyan. Ang maringal na mundo na pinagtiyagaan niyang itayo ay gumuho, winasa ang kanyang sariling matalas na bibig. Nakaupo ako sa opisina at tinitingnan ang video clip na ipinadala ni Miguel kanina. Hindi ako natawa na pabuntong hininga lamang. Kapag ginamit mo ang kasinungalingan sa iyong pakikitungo sa buhay, ang kabayaran ay kalungkutan at pagama ngang kapwa. Isang linggo pagkatapos na palayasin sila mula sa bahay, ang konting pera na natitira sa bulsa ni Juancho ay naubos na. Pambayat ng hotel, pakain, gamot ni Tito Gary kinain ang bawat sentimo. Nakpakita ang may-ari ng hotel sa pinto, galit ang mukha. Juancho, 2 araw ka nang hindi nagbabayad ng kwarto. Ano ang plano mo? Kung hindi ka magbabayad agad, lumayo ka na mayroon pang ibang gustong umupa. Hinukay ni Juancho ang lahat ng bulsa at bag, ilang luma at kulubot na papel na piso ang nakalabas, kabuuang wala pang 8,200. Ngumiti siya sa may-ari ng hotel ng may pananampalataya. Tito, mawa ka sa akin bukas, may darating na padala mula sa kaibigan ko. Padala mula sa kaibigan? Ilang araw na kitang nakikita na tumatawag ngang utang sa iba, hindi naman nagbubunga. Hindi ako nagbibigay ng charity. Mag-ayos ng gamit mo sa loop ng 1 oras. Kung hindi bayad, aagawin ang gamit. Ikinaysa na ang kahihiyan na ito.
Pinalabas na sila ngang 2 beses sa loop ngang 1 linggo ang pakiramdam ngang pagkahiya ay nagsimula ng maging pamilyar na. 1 buwan matapos lahat ng ito, ang annulment ay pinahukom na sa family court. Iyon ay isang maliwanag na umaga, maliwanag ang araw at gintong liwanag ang kalat-kalat sa lungsod. Nakasuot ako ngang puting blazer na elegante. Nakatali ng maayos ang buhok, tinitingnan mo ako ay makikita mo ang isang babae na puno ngang kumpiyansa at kapangyarihan. Si Abogado Ramos ay nasa tabi ko, hawak ang briefcase na puno ng matatag na ebidensya. Sa kabilang banda, dumating si Juancho ng mag-isa, suot ang lumang damit, manipis na katawan, halatang nagbago. Walang abogadong sumama dahil wala na siyang pambayad. Wala ring dumating na si Tita Coring at Tito Jerry ayon sa balita. May sakit si Tita Coring at natutulog sa kama dahil sa shock ngang, pakawala ngang bahay at pakakatanggal ngang lahat ng kaibigan niya. Mabilis na lumipas ang proseso ng korte. Sa harap ngang malinaw na ebidensya, ngang pangangaliwa mga larawan at video mula sa CCTV, ngang hotel kasama ang bank statements na nagpapakita ngang nga transfer sa kasamahan, walang mapagtatanggolang sinabi si Juancho. Tumingin sa kanya ang hukom ng seryoso, umiling sa harap ng walang responsableng asawa. Para sa ari-arian, salamat sa maingat na paghahanda ni Abogado Ramos ng maaga. Lahat ng mahalaga tulad ng lupa, bahagi sa kumpanya, at sasakyan ay napatunayan bilang eksklusibong ari-arian ni Andrea na nabuo bago ang kasal o ibinigay sa kanya ng personal. Hindi mapatunayan ni Juancho na may ambag siya sa anumang ari-arian maliban sa ilang murang kasangkapan. Pinahukom ngang korte ng malinaw ang hatol. Pinahihintulutan ang annulment ng kasal nina Andrea Santos at Juan de la Cruz. Si Andrea Santos ay mananatiling pag-ari, ang lahat ng ari-ariang nasa pangalan niya. Si Juan de la Cruz ay may obligasyong bayaran ang 53,000 na utang sa kumpanya ayon sa kasunduan at iba pang utang sa kanya. Ang tunong ng martilyo na bumababa sa mesa ay tulad ng tunong ng pagsasarang ng pinto sa nakaraang buhay ni Juancho. Yumuko siya ng ulo, nanginginig ang nga balikat. Ganon na iyon. Opisyal na siyang naging taong walang-wala, may nakapataw na dambuhalang utang na kahit magtrabaho habang buhay, ay mahirap bayaran. Lumabas akong korte, huminga ng malalim sa hangin ng kalayaan. Matamis ang pakiramdam ng tagumpay na ito, ngunit mapait din. 5 taon ng kabataang natapos dito, ngunit kahit paano, napigilang huminto bago pahuli ang lahat. Pagbaba ko sa mahagdan, tumunok ang telepono, hindi kilalang numero. Ngunit may naramdaman akong may kinalaman ito sa dating pamilyang asawa ko. Kaya sinagot ko, "Hello, Andrea po ba ito ang kakilala ni Ma'am Coring?" Babay ang boses, nakmamadali. Dating manugang ako. May nangyari ba? Si Ma'am Coring ay dinala sa emergency room ng ospital sa Quezon City, matinding hypertension, may senyales ng banayad na stroke. Ang kasama niyang, si Tito Gary, ay walang sapat na pambayad ng initial hospital deposit kaya hindi pa matanggap ng ospital ang pasyente sa intensive care unit. Kasalukuyan siyang nakahiga sa koridor nga emergency room. Pwede ba kayong dumating para tulungan? Kinutuban ng county ang no ko. Si Tita Coring ay nakakaroon ng stroke. Marahil ang balita ng pagkatalo ni Juancho sa korte ay nakarating na sa kanya, kasama ang maraming paghihirap na dumaan sa kanya at nagpapababa. Sige, maglilipat ako ngang pambayad para sa kanya sa ospital. Mahinahon ang aking sagot. Ngunit sinasabi ko muna 1 beses lang ito. Sabihin mo kay Tito Gary na alagaan niya ang sarili nilang kalusugan. Pinuot ko ang tawag at tinawagan si Miguel. Sinabi sa kanya na malipat Enegram 250. 000 sa account Enegram Hospital para sa bayad ni Tita Coring. 50,000 para sa akin. Ay katumbas ng 1 tanghalian lamang sa isang mahusay na restaurant, ngunit para sa kanila ngayon, ito ay isang kapalaran na nagliligtas ng buhay. Hindi ito dahil mayroon pa rin akong nararamdamang pagmamahal sa kanila, kundi ito ang huling katuparan ng aking tungkulin bilang dating manugang. Sa hapon ng araw na iyon, narinig ko kay Miguel na si Tita Coring ay nalakpasan ang panganib, ngunit naparalisahan ang kaliwang bahagi ng katawan niya, may kiwal ang bibig at hindi na mabuo ang pananalita. Nakahiga siya sa tabi-tabi na kama ng isang pampublikong ospital, napaligiran ng nga mahirap na pasyente.
Malakas ang amoy ng disinfectant, wala na ang VIP room, wala na ang sariling doktor. Si Tita Coring ay nakahigarun, luha ang dumadaloy sa mapiklat na mukha. Walang magawa habang si Tito Gary na matanda ay kabagalan na naksusubong kanin sa kanya gamit ang kutsara. Iyon ang presyo ng kasakiman at kasamaan. Kapag ikaw ay nasa tuktok, minamaliit mo ang lahat at kapag nahulog ka sa kailaliman, nararamdaman mo ang sakit ng kalungkutan at kahirapan. 3 buwan pagkatapos ngang annulment, ang buhay ngang pamilya ni Juancho ay ganap na bumagsak sa pinakailalim ngang lipunan. Wala nang makakilala sa dating pamilyang may katayuan sa Makati. Si Juancho ang dati ay vice-presidente, ngayon ay nakabihis ng trabahador, amoy piligo ang damit. Matapos tanggihan ng lahat ng kumpanya sa kanilang larangan, napilitang humingi ng trabaho bilang manggagawa sa isang konstruksyon na kilala ng kaibigan niya. Tinanggal rin ng kaibigan ang kanyang numero pagkatapos na may pasok ang trabaho. Init na init ang araw sa konstruksyon. Kailangang buhatin ni Juancho ang mabibigat na bag ng semento na umakyat sa ika-3 palapak sa pamamagitan ng hagdan dahil sira ang construction elevator. Ang mga kamay na dati ay para lamang sa paglagda nga mga kontrata at pagabot na baso, nga alak ay ngayon ay namamaga at may magapasa dahil sa pakikipagahasa sa mga ladrilyo. Mabilis ka, bakit kang mabagal tulad ng pagong? Sigaw mayordomo. Iniisip mo ba na ikaw ay boss pa rin dito, kung hindi kaya umalis ka? Iba akong magtatrabaho. Yumuko si Juancho, nginat-ngat ang ngipin para magtiis. Hindi siya makapagbago ng salita. Ang buong pamilyang may 4 na bibig ay nakaasa sa kaunting sweldo niya. Bawat beses na buhatin niya ang semento, ang sakit sa likod niya ay pumipintik, nagpapaalala sa mga araw na nakaupo siya sa mahangin at malamig na opisina na naglaho na habang panahon. Samantala, hindi rin mas maayos ang kalagayan ni Charlene. Ang dating princess ay ngayon ay nagtatrabaho bilang cashier sa isang 24,7 convenience store sa gabi mula 10:00 gabi hanggang 6:00 umaga. Ang oras na dati ay nakpaparty siya sa mabar. Ang trabaho na tila madali ay punong stress. Kailangan ni Charlene na tumayo ng 8 oras ng walang tigil, namumaga ang mapa, at ang magabi na customer ay madalas na lasing at bastos. Uy, bakit ang tagal mong makring? Bulak ka ba? Bumabatong boses sa kanya ang isang lalaki na amoy alak, kumakatok ng kamay sa counter. Pasensya na po, nagsisimula pa lang ang makinabulalas ni Charlene nang nangingini, halos lumabas na ang luha. Humingi ng pasensya para saan? Wala ka bang pakialam sa mga customer? Nagbanta ang lalaki na bubuksan ang counter. Natakot si Charlene. Mabilis na yumuko at walang tigil na humingi ng tawad. Naalala niya kung paano niya sinisigawan ang mga empleyado sa mall dahil sa maliliit na pagkakamali. Ngayon na nakatayo siya sa posisyon ng naglilingkod, naunawaan niya kung ano ang pakiramdam na tinatapakan ang dignidad. Ngunit hindi siya makapag-resign dahil kung gagawin niya, wala siyang pambili ng basic necessities. Si Tita Coring, pagkatapos ngang hospital discharge kahit nakpapahina pa rin ang katawan at pakiramdam na pilitan ng kahirapan na lumabas at humanap ng trabaho. Walang tumuloy sa isang matandang babae na may banayat na stroke. Sa kapalaran, isang tindahan ng lugaw sa dulo ng kanilang kalye ay naawa at tinanggap siya para mahugas ng pinggan. Si Tita Coring ay nakaupo ng yuko sa likod ng tindahan, nakaharap sa malaking palanggana ng mamalansang pinggan na punong grasa at natirang pakain. Ang makamay na dati ay puno nga singsing at brilyante ay ngayon ay kulubot. Nakalubok sa mura at matapang na sabon na nagpaalugas at nagpabitak sa balat. Masakit na labis. Lola, siguraduhing malinis ang pahugas. Kahapon ay may reklamo ang customer na may tira pang mantika sa pinggan. Sinabihan siyang may-aring tindahan na nakatayo ng nakabaka. Opo, alam ko na. Si Tita Coring ay dahan-dahang sumagot ng hindi nangangahas na tumingala. Dumating ang isang sandali na dahil sa nangingini na kamay at pagkamadulas na hulok mula sa makamay ni Tita Coring ang isang porselanang plato at nakasalat-salat sa sahig. Ay nako, nabasak na naman. Mas maraming nasisira kaysa nagagawa. Kaltasing ngang. 22.5 sa sweldo mo ngayon.
Sigaw nga may-aring tindahan. Umiyak si Tita Coring 825, ang katumbas ng isang kain ng buong pamilya. Tumingin siya sa mga pira-pirasong sira sa paanan niya, parang katulad ng kanyang sariling buhay na naging pira-piraso. Dati siyang marangyang babae ngayon ay nahuhugas ang pinggan para kumita at sinasampal pang ngang may-ari kapag nakakasala. Sa gabing iyon, sa maliit at mainit na inuupahang silid, ang apat na tao ay naktipon sa paligid ng isang hapak na may nilutong gulay at isang mangkok ng patis na maalat. Walang naksalita. Ang mabuntong hininga ni Tito Gary, ang mahalinghing ni Tita Coring dahil sa sakit ng kamay, ang makalmadong nguya ni Juancho ay naglikha ng isang malungkot na simponiya ng pakabaksak. Tunay na sila ay nahulog sa kailaliman kung saan halos hindi na makaabot ang liwanag ng pag-asa. Dumating ang tag-ulan sa Maynila. Nagbabala ng masamang panahon. Ang maliit at murang kwarto ng pamilya ni Tito Gary dati ay basa-basa na ay lalo pang naging mapanglaw. Ang lumang yero ay nagsimulang magtulo patak-patak ang ulan sa sahig, nagbabaha sa loop. Ang kanal sa labas ay nasara, at ang itim na tubig ay bumalik sa loop ng silit, may kasamang malakas na amoy. Si Tito Gary ay nakadapas sa higaan na itinaas gamit ang mga ladrilyo para hindi maabot ng tubig. Ang tuyong ubo ay humahagupit sa kanya sa buong gabi. 3 araw na siyang walang gamot sa diabetes ngunit hindi siya nang hihingi kay Juancho dahil alam niya na wala na ring pera ang anak. Si Tita Coring naman ay nakahiga, nang walang kibo nagsisimula ng may sugatang nagpapagaling ng dahan-dahan sa likod dahil sa parehong posisyon sa pagtulog, nagsisimula ng makirot ng lubos. Nagbigay ng ultimatum ang may-ari ng kwarto. Kung hindi mababayaran ang 2 buwang natapos na renta bago matapos ang linggo, itatapon ang lahat ng gamit nila sa labas. Sa matinding desperasyon, nanginginig na binuksan ni Tito Jerry ang kanyang lumang cellphone at nagdial ng aking numero. Ito ay ang aking personal na numero na hindi ko masyadong binabago ngunit matagal na rin akong hindi sumasagot sa matawag ng pamilya nila. Ako ay nakaupo sa isang maranyang meeting room, naghahanda na para pirmahan ang isang malaking export contract patungo sa Europe. Nang lumabas ang pangalan ni Tito Gary sa screen, gusto ko sanang ignore ngunit sa isang naisip, humiling akong tawat sa aking mga kasosyo at lumabas para sagutin. Hello, malamig ang aking sagot. Andrea, si Papa Ito, si Tito Jerry. Mahinahon ang boses ni Tito Jerry, halong ubo. Alam naming lubos na galit ka sa aming pamilya ngunit nakikiusap ako sa iyo na tiyak ang tulong mo ito sa huling pagkakataon. Anong nangyayari? Ang aming pamilya ay halos mamamatay na. Walang gamot ang iyong tita, walang tahanan, nalulunod ang bahay ng ulan, ilalabas kami sa linggong ito kung hindi mabayaran ang 2 buwang utang. Si Charlene at si Juancho ay napagod na rin. Nakikiusap ako sa iyo kawaan mo kami ng minsan lang. Kung kayang manirahan sa amin man lang o kaya ay pahiramin ng kaunti. Ipinangako ko sa susunod na buhay, magiging utang ko sa iyo ang lahat. Ang iyang matandang lalaki sa kabilang dulo ay tunay na nakakaawa. Tahimik akong nakinig ang galit ay wala na, ngunit wala na rin ang pagmamahal. Mayroon lamang na habag para sa isang tao sa buhay. Naalala ko ang sinabi ng aking mamagulang. Huwag mong sapatayin ang bumabagay na tao ang magawa, ay gawa kang mabuti para sa iyong sariling kaluluwa. Hindi ko nais na itulak sila sa dulong kanilang pag-iral ngunit hindi rin nais na buhayin sila habang buhay tulad ng dati. Sige, pakinggan mo ng mabuti. Dahan-dahan ang aking paksalita. Ito ang huling awa na ibibigay ko sa inyong pamilya hindi dahil may mahal pa akong nararamdaman kundi dahil nais kong ganap na tapusin ang lahat ng pagkakaunay para mabuhay ng may kapayapaan. Salamat lubos na salamat Andrea. Sumamo si Tito Gary ng may pagiyak. Magbibigay ako ng tulong sa inyong pamilya. Isang malinis ngunit murang apartment sa Chaluchan para sa 1 taon pambayat, saranahan ay magiging aking sagot. 5 palapak, walang elevator ngunit tuyo at malinis kaysa sa kasalukuyan ninyong tinitirhan. 1 taon lamang pagkatapos nito, ang kuryente, tubig, pakain, at gamot kayo na ang magayos. Kailangan ninyong magtrabaho para mabayaran ang lahat. Napakabuti na iyan. Andrea, hindi na kami hihingin ng mas marami pa. At isang kondisyon pa. Binidyang diin ko. Pagkatapos nga tawag na ito, burahin mo ang aking numero. Huwag nang tumawag. Mag-message. O subukan na hanapin ako.
Kung makikita ko kahit sino sa inyong pamilya na nagliligit sa aking kumpanya o tahanan, agawin ko kaagad ang apartment at palalabasin kayo. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko. Naintindihan ko na pangako kong hindi na namin gagambalain ang iyong buhay. Ibinaba ko ang telepono, nahinga ng malalim. Tapos na, itinaya ko ang huling botongang kaligtasan para sa kanila isang taong tirahan. Sapat na ang panahon para bumangon sila. Nang mag-isa kung tunay nilang gustong mabuhay o patuloy na malunot kung itatago pa rin nila ang ugaling tamat. Kahit alin ang mangyari hindi na iyon ang aking pag-aalala. Bumalik ako sa meeting room. Ang puso ko ay parang nabunutan ng mabigat na timbang. Ang pintuan ng nakaraan ay ganap na at tiyak na isinara. Isang taon pagkatapos. Papasok na ang Pilipinas sa mga masasayang araw na Pasko. Ang lansangan ay maliwanag at punong dekorasyon. Sa isang event center sa Makati, isang selebrasyon para sa pinakanatatanging businesswoman ng taon ay ginanap ng may karangyaan. Puputukan ang mga flash ng kamera, malakas na palakpakan. Umakyat ako sa entablado sa isang marangyang navy blue na evening gown. Ang mukha ko ay nagliliwanag sa kaligayahan. Sa aking kamay ay isang maringal na kristal na trofeo. Tumingin ako sa mamanonood. Nakita ang aking mga magulang na nag-fly-in mula sa Australia para umupo sa unang hilera ang mga matang kinang-kinang sa pagmamalaki. Sa tabi nila ay si Miguel ang tapat na katulong na naging suunong isang subsidiary company nako. Maraming salamat sa inyong lahat. Nagsalita ako emosyonal ang boses ngunit punong lakas. Ang parangal na ito ay hindi lamang pakilala sa aking mga pagsisikap sa negosyo ito, rin ay patunay na ang babay ay may kakayahang ganap. Napamunuan ang kanyang sariling buhay, lampasan ang bawat bagyo, at mahanap ang tunay na kaligayahan. Ang aking ngumingiting larawan ay latala sa pahina ang espesyal na Pasko na edisyon ng isang sikat na business magazine na ibinenta sa lahat ng newsstand sa lungsod. Sa parehong sandali, sa isang tindahan sa Chalukan si Tita Coring ay nakaupo ng nakakulop sa tabingang kalsada, nakaharap ang isang bintana ng gulay. Nakasuot siya ang lumang, kulay kayumanggi na damit, napunit-punit sa balikat. Ang puting buhok niya ay nakatali ng simple. Ang mukha niya ay tumaas ng ngalinya. Ang pinsala ng stroke ay nagpapahirap pa rin sa kanyang paglakat. Ang kaliwang kamay niya ay medyo nakasupsop. Isang customer ang bumili ng saging at binitaw ang pahayagan na ginamit na pambalot at dahil sa hangin, lumipat ang pahayagan at huminto sa paanan ni Tita Coring. Yumuko siya para ito ay kunin at biglang natigilan ang kanyang mamata. Sa pahinangang maruming pahayagan ay ang larawan ng kanyang dating manugang na si Andrea nagliliwanag tulad ng isang reyna. Kinuha ni Tita Coring ang pahayagan. Nanginginig ang mangga kamay habang pinipitpitan ang mangga kulubot. Tinitigan niya ang kumpiyansang ngiti. Ang makisig na alahas sa lig ni Andrea. Lola, ibenta mo na yung gulay dali-dali. Nagising si Tita Coring sa tawag ng isang customer. Mabilis niyang itinago ang pahayagan sa ilalim ng kanyang magulay. Ngumiti ng palat-palat sa customer. Opo, sariwa ang gulay ngayon. Ilaybu 5 bawat tumpok. Hindi malayo. Si Juancho ay nakbubuhat ng manggasakong bigas mula sa truk papasok sa bodega ng isang tindahan ng bigas. Naging maitim ang balat niya, nasunok sa araw. Namuo ang kalamnan sa katawan ngunit ang mukha niya ay lumanda ang 10 taon. Wala na siyang hitsurangang dating anak ng mayaman pinalitan ng katahimikangang isang manggagawang tinanggap na ang kanyang kapalaran. Pagkatapos isang taon sa libreng tirahan, natutunan nila ang pinakamahalagang aral sa buhay. Walang kumakain kung walang nagtatrabaho. Si Tito Jerry ay nagbalatan ng kasoy sa bahay para kumita ng kaunti bawat araw. Si Charlene ay nag-abandon na sa pangarap na mag-asawa ngang mayaman ngayon ay nagtatrabaho bilang manggagawa sa isang pabrika sa isang industrial area. Mababa ang sweldo ngunit matatag. Si Juancho at Tita Coring ay lumabas sa kalsada para kumita. Ang buhay ay mahirap. Maraming kulang ngunit natutunan na nilang igalang ang bawat sentimo na pinahirapan. Natutunan na nilang sagipin ang isa't isa ng mastoto. Noong hapon, si Juancho ay nakbalik mula sa trabaho at dumaan sa tindahan ni Tita Coring. Nanay, uwi na tayo. Nakatanggap ako ngayon ng dagdag na 5,500 na bonus, bumibili tayo ng kaunting karne at nilaga. Sinabi ni Juancho ng paus ang boses.
Tumango si Tita Coring at tinipon ang natirang gulay. Isang sulyap pa ang ibinigay niya sa pahayagan sa ilalim ng tray ng gulay pagkatapos, tahimik na binaksak ang pahayagan sa basurahan sa tabi ng daan. Ang nakaraang maliwanag at huwat na mundo ay tunay ng patay na. Ngayon siya ay isang matandang babae na nagbebentang gulay, at ang kanyang anak ay isang manggagawa na nagbubuhat ng gakargamento. Iyon ang kabayaran nila at iyon rin ang tunay na buhay na kailangan nilang mabuhay. Sakit na naklungsot, nakmamaniyo ako ang isang makandang konvertible sa makakalsada na puno nakliwanag na Pasko. Ang hangin ng gabi ay malamig at nakaka-refresh, nagpapalipas ng mga wisps ng buhok ko. Nararamdaman ko ang kapayapaan sa puso ko walang samangloob, walang sakit na nananatili. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Mula ngayon, isang bagong kabanata ang naghihintay, isang buhay na tunay na akin.